Si Unchan ay babae talaga, pero dahil sa itsura't buhok niya, akala ng iba ay lalaki siya. Dahil dito, maraming problema siyang naranasan sa trabaho. Nang pumasok siya sa paliguan ng babae para maghatid ng pagkain, pinalayas siya kahit sabihin niyang babae siya. Pagkatapos, naghatid siya ng pagkain sa isang mamahaling gusali. Pero pagpasok niya, may nakita siyang nagpamula sa kanyang mukha. Nang makabawi siya, agad niyang ibinaba ang pagkain at mabilis na umalis. Kaya naman nakalimutan na naman niyang singilin ang customer. Si Unchan ay taong may pinagdadaanan. Mahirap ang pamilya, kaya ang hindi pagsingil sa customer ay malaking pagkakamali. Bukod sa paghahatid ng pagkain, nagtuturo rin siya ng martial arts sa mga bata sa taekwondo. Gumigising siya ng maaga para magbigay ng gatas, at pag-uwi, nagbabantay sa kapatid para kumita pa. Tumaas pa ang deposito ng upa sa 10 milyong won. Isang gabi habang naghahatid ng pagkain si Unchan, nakakita siya ng lalaking nagnakaw ng bag ng babae. Tumigil siya at pinabagsak ang magnanakaw gamit ang helmet. Sumugod siya para suriin ang sitwasyon at nakilala ang lalaki. Ito pala ang bugoy na may gusto sa kapatid niya. Nakita ni Unchan ang lalaki at babae na papalapit. Sa kabutihan ng loob, pinili niyang patawarin ang bugoy. Nagbilang siya hanggang 3 para bigyan ito ng pagkakataong tumakas. Nagkunwari siyang hindi niya ito maabutan. Bumalik si Unchan, kinuha ang bag at ibinalik sa babae. Nang tumingin siya, nakilala niya ang lalaking nag-order ng pagkaing nakalimutan niyang singilin. Nahihiyang lumayo si Unchan. Nakita ng babae na nasira ang motor ni Unchan at gustong tumulong bilang pasasalamat. Pero inakala ng lalaki na humihingi ng bayad si Unchan, kaya agad siyang kumuha ng business card. Isinuksok niya ito sa bag ni Unchan, sinabi na babayaran niya ang sira kung sasabihin niya ang totoo. Nainsulto si Unchan at hindi nakapagsalita. Umalis ang dalawa ng walang paliwanag, hindi man lang siya pinakinggan. Nalungkot si Unchan sa sirang motor. Pagbalik sa tindahan, nalaman niyang tinanggal siya at siya pa ang magbabayad sa sira. Napuno siya ng pressure. Nagpunta siya sa may-ari ng tindahan ng baboy para humingi ng tulong, pero pinaalis lang siya. Pumunta siya sa pamilyar na kapehan para humingi ng tulong sa mabait niyang tiyuhin. Mabait naman si uncle. Binigyan siya ng kaunting pera, gabi na ay nagmamadali sa bar para magtrabaho. Naka-uniform at high heels si Unchan. Habang tumutulong sa lasing na customer, nakita niya ang amo ng aso na kausap niya tuwing nagde-deliver ng gatas. Pauwi, nag-isip siya kung ano ba ang mas mahalaga, dignidad o pera. Sa taxi, sinulat niya ang kita. Nalungkot siya nang malaman na kulang pa rin para mabayaran ang utang. Nag-aalangan si Unchan kung tatawag ba o hindi sa lalaki. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng pag-aalinlangan, tinawagan niya ang lalaki para humingi ng pera. Pumayag ito kaya't nagpunta siya sa hotel kung saan ito nakatira. Sinabi niyang hindi niya balak tumanggap ng bayad, ngunit nawalan siya ng trabaho dahil dito. Tinanong ng lalaki kung kasabwat ba siya ng magnanakaw na tumakas. Tinangka niyang umiwas, ngunit nabunyag ang katotohanan. Kinuyog siya ng lalaki. Sa huli, nauwi sa away ang kanilang pagtatalo at nahulog siya sa bisig nito. Matapos tumayo, hindi pa rin sumuko si Unchan. Kailangan niyang kunin ang pera. Pero nang insultuhin ng lalaki ang kanyang mga magulang, nagalit siya. Kaya niyang tiisin ang pang-insulto sa kanya, pero hindi niya matanggap na insultuhin ang kanyang mga magulang. Humingi siya ng tapat na paumanhin sa lalaki, pero tahasang pinalayas siya nito. Maya-maya, tumawag ang nanay ng lalaki, nagsabing nag-ayos ito ng sunod-sunod na blind date para sa kanya ngayong araw. Ang lalaking ito ay si Han Kyung, anak ng mayamang pamilya pero may maluho at walang ingat na pamumuhay. Halos 30 na si Kyung pero hindi pa kasal. May gusto siya sa babaeng si Du Chu, ngunit ito ay girlfriend ng pinsan niyang si Han Song. Gusto ng lola na ipamana kay King ang negosyo ng pamilya, kaya pinipilit niya itong mag-blind date. Kahit ayaw ni Kyung, kailangan niyang makipagkita sa iba't ibang tao. Tuwing lalabas si King, parang multo siyang sinusundan ni Unchan para magpahinging tawad. Sinundan pa niya hanggang banyo, humihingi ng paumanhin sa pagsasabi ng masama tungkol sa magulang niya. Hindi titigil si Unchan hanggat di nakakakuha ng pera at paumanhin para sa magulang niya. Naiinis si Kyung, sinabi niyang katulad lang si Unchan ng mga babaeng pinupuntahan niya. Umikot siya sa paligid ni Unchan, tapos gumawa ng napakataas na alok. Gustong sirain ng mayamang binata ang mga blind date ng pamilya, kaya kumuha siya ng babaeng walang trabaho bilang kunwaring kasintahan. Nagustuhan ni Kyung ang hitsura ni Unchan, kaya agad siyang kinuha at pinirmahan ang kontrata sa mismong lugar. Di alam ni Unchan ang balak ni Kyung pero pinilit niya itong humingi ng tawad sa pagsasabi ng masama tungkol sa magulang niya. Napilitan si Kyung na humingi ng paumanhin kay Unchan. Pinabasa niya kay Unchan ang personal na impormasyon pero muntik nang malaman ang tunay na pagkakakilanlan nito nang ilagay ang ID number. Mabuti na lang at di napansin ni Kyung kaya di na niya inisip pa. Sinabi ni Kyung nakita niyang kailangan nito ng pera kaya balak niyang bigyan ng trabaho pero kailangan munang siya satin ang background nito. Simpleng hiling lang magpanggap na kasintahan sa mga blind date para sirain ito at kumita ng pera. Kahit ayaw niya, kailangan ng pera kaya sumunod na lang si Unchan.
Nang humingi si Kyung ng ID, natanto ni Unchan na malalantad siya kung ipakita, kaya nagsinungaling na nakalimutan sa bahay. Hindi naniwala si Kyung sa sinungaling kaya kumuha ng litrato. Ginamit ang litrato ni Unchan bilang patunay pero humingi siya ng maliit na sweldo. Nakita ni Kyung ang mataas na presyo, nag-isip na may masamang balak at gustong umalis. Binaba ni Unchan ang presyo, humingi ng paunang bayad dahil kailangan niya ng pera. Nakita ni Kyung ang pag-aalinlangan niya kaya pumayag na. Pagkatapos, isinama ni Rich Kyung si Unchan sa kanyang magarang sports car pauwi. Habang nasa daan, masayang tinignan ni Un ang kotse kaya napangiti rin si King. Bago sila maghiwalay, hindi nakalimutan ni Kyung na sabihin sa kanya, bukas dapat siyang dumating sa oras para sa pagsusuri. Pag-uwi, agad niyang ibinigay ang perang isinulong ni Kyung sa kanyang ina para sa utang. Nang makita ang malaking halaga, nagtataka ang ina kung saan nakuha ni Unchan ang perang ito. Nagsinungaling si Unchan na ito'y sweldo at pera sa pagkukumpuni ng kotse na binayaran ng boss ng maaga. Nagulat at naawa ang ina sa anak dahil si Unchan, kahit babae, ay nagsakripisyo ng labis para sa pamilya. Kinaumagahan, naghanda si Unchan ng magandang buhok para sa pagsusuri ni Kyung. Ngunit sa kabilang dako, hindi siya makontak ni Kyung kaya naisip niya na siya ay niloko lamang. Nang dumating si Unchan, nagpaliwanag siyang bumaba sa maling hintuan at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Ngunit si Kyung ay interesado lang sa damit ni Unchan. Hindi mapigil, dinala niya ito sa isang mamahaling tindahan para subukan ang mga damit. Sa maingat na pagpili ni Kyung at maraming pagsusukat ni Unchan, sa wakas ay may bagong anyo ang kanyang kasintahan. Dalawang lalaki, isa matangkad at isa mababa, naglalakad sa kalye ng Marangya. Tila may ipo-ipo sa kanilang dinaanan, pati gulay ng mga tindero'y nabulabog. Pagdating sa lugar ng panonood, nagsimula ang kanilang palabas. Nang makitang papalapit ang target, agad naghanda si Kyung para sa kanyang eksena. Maayos na sinabi ni Kyung kay Unchan na ikiling ang ulo. Hindi interesado si Unchan pero nagkunwaring handa pa ring humalik. Sobrang kinakabahan siya at laging lumulunok. Nang dumating ang oras, nagkunwaring naghahalikan sila. Unay walang napansin ang target. Kalahati ng daan may naramdamang kakaiba. Bumalik siya, dumiretso kay Kyung at binigyan ng sunod-sunod na suntok. Nakita ito ni Unchan. Umatras siya at iniwan si Kyung, mabilis na tumakas. Sa eksperimento, natuklasan ni Ayay yung na epektibo ang paraan, nakatulong ito sa kanya na itaboy ang maraming nakakaakit sa mata. Sa huli, binigyan ni Kyung si Unchan ng halik bilang gantimpala. Nasuklam si Unchan, tumakbo palabas at patuloy na nagmumog ng tubig. Napabuntong hininga si Kyung, kailangan mo ba talagang maging overacting? Umiti siya at sinabing iyon din ang kanyang unang halik. Hindi talaga alam ni Unchan ang gagawin sa taong ito. Bilang pasasalamat, inanyayahan ni Kyung si Unchan na kumain. Habang kumakain, hiningi ni Unchan kay Kyung ang dagdag na bayad para sa tuwisyon ng kapatid at upa ng bahay. Tahimik lang si Kyung at hiningi pabalik ang relong ipinahiram kay Unchan. Kumain ng pabugso-bugso si Unchan para gantihan ang karamutan ni Kyung. Nang makita ang pag-ugali ni Unchan, nawalan ng gana si Kyung. Uminom siya ng tubig pero nalaman na alak pala iyon nang maubos na. Dahil hindi nakakatiis ng alak si Kyung, nawalan siya ng malay pagkatapos uminom. Si Unchan, isang maliit na babae, kailangan dalhin ang malaking lalaki paakyat ng hagdan para iuwi. Pagdating sa pinto, sinubukan ni Unchan gisingin siya para magbukas, pero hindi siya nagising kahit anong tawag. Wala nang magawa, kinailangan niyang maghalughog. Hinanap niya ang susi, nahirapan siyang hanapin ito, pero hindi pa rin niya mabuksan ang pinto. Kinailangan ni Unchan na buhatin muli si Kyung. Sa daan, nakasalubong niya ang tindero ng baboy, nagulat ito nang makitang may malaking karne sa balikat niya. Kinabukasan, nagising si Kyung na napapaligiran ng mga batang nangungulit, hinihila ang sinturon at tinatapakan ang dibdib niya. Nang pumasok si Unchan, tumahimik ang mga bata. Pinanood ni Kyung ang pagsasanay nila habang humihigop ng sopas pampagising, biglang may batang gustong umihi. Hindi na masarap ang pagkain kaya nagsuka siya. Kinuha ni Unchan ang damit ng ama para kay Kyung. Pagkapalit ng damit, likas na nilibot ni Kyung ang bahay ni Unchan. Nakita ni Kyung ang schedule ni Unchan, napaisip siya kung gaano kayaman ang buhay ng isang tao. Naisip niya na tama pala ang pagmumura ng lola niya sa kanya. Pagkatapos, nakita ni Kyung ang larawan ng pamilya ni Unchan, napangiti siya sa cute na batang Unchan. Pagkatapos, sinilip niya si Unchan sa gym at tahimik na umalis. Matapos magsanay, nakita ni Unchan ang notepad at relo sa pinto. Sinabi ni Kyung na gantimpala ang relo at nagbigay ng 500,000 para magkunwaring nobyo, pero nalaman na tumakas ang manager dala ang pera. Hindi niya inakala na gagawin iyon ng taong pinagkakatiwalaan niya. Inaliw siya ng nanay na baka may dahilan ang manager sa ginawa. Pagkatapos, pumunta si Unchan sa pabrika para kumuha ng stuffed toys. Para kumita, umuwi si Kyung. Inihayag ng lola ang pagbibigay ng lumang coffee shop sa kanya at dating boss. Nagulat si Kyung. Nagbanta ang lola na kukunin ang kotse at bahay kung hindi niya tatanggapin. Pagkatapos magsalita, agad na kinuha ang kotse ni Kyung. Pagdating sa bahay, nakatanggap siya ng abiso na ibinenta ng lola niya ang tinitirhan niyang bahay nang hindi niya inaasahan.
Kailangan ni Kyung bumalik para kausapin siya, pero lahat sa bahay ay naiinis dahil puro laro lang siya buong araw. Gusto nilang gumawa siya ng kapaki-pakinabang. Naramdaman ni Kyung na napipilitan, kaya hinayaan na lang niya ang lahat at tumigil na. Nakita ito ng tatay niya at lalo siyang kinamuhian, binigyang babala na balang araw ay magbabayad siya sa kanyang walang kwentang pamumuhay. Malungkot si Kyung, hinanap niya si Duchu na crush niya. May dala pa siyang alak, pero nakita niyang kasama nito ang pinsan niyang si Hansung. 3 taon dati, biglang iniwan ni Duchu si Hansung. Ngayon mukhang nagkabalikan na sila. Nang maramdaman ni Kyung na dapat umalis, sumakay siya ng taxi pa uwi. Sa daan pa uwi, nakita niya si Unchan na inaaway ng isang lalaki. Nagkataon na si Unchan ay may dalang 2 malaking bag ng manika at aksidenteng nabangga ang lalaki. Sinamantala ni Kyung ang pagkakataon at hinila si Unchan palayo. Pumunta si Unchan sa bahay ni Kyung at nakakita ng pamilyar na CD. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ito ang paboritong CD ng kanyang ama noong buhay pa. Noon, walang problema sa pera ang pamilya nila at masaya silang namumuhay. Biglang dumating si Kyung, naputol ang alaala ni Unchan. Pinunasan niya ang luha at inayos ang mga CD sa sahig. May napansin si Kyung nakakaiba kay Unchan. Ipinaliwanag niya na ang mga CD na ito ay ang kanyang mahalagang koleksyon. Sabi ni Unchan, dati mahilig din ang tatay niya sa mga plaka. May ganyang plaka rin daw sila noon at kinuwento niya ang pagsasara ng klase ng taekwondo. Sabi ni Kyung, kung magsara man, may ibang klase pa naman. Di dapat pag-aksayahan ng oras ng lalaki ang mga ganyang bagay. Pagkapalit ng damit, umupo si Unchan sa kwarto ni Kyung at nagtahi ng mata ng manika. Naintriga si Kyung at gusto ring subukan. Tinuruan siya ni Unchan ng maayos kung paano gawin. Tinanong niya kung bakit mukhang malungkot siya, dahil ba sa pag-ibig. Sabi ni Kyung, ayaw ng lola niya sa hitsura niya kaya pinapatakbo ang coffee shop. Natuwa si Unchan, umaasang makakasama siya sa negosyo at mababayaran ang utang. Sabi ni Unchan, kung magaling siya sa coffee shop, baka magbago ang tingin sa kanya. Tila bahagyang nag-alinlangan si Kyung. Kinabukasan, nakita ni Kyung sa rooftop ang manika at sulat na iniwan ni Unchan. Nakasulat na ang mata ng manika ay hindi pantay at may mansa sa mukha kaya iniwan niya ito. Paalala rin niya na magpatakbo ng Prince Coffee Shop para makasali siya. Marahil na antig si Kyung sa taos-pusong damdamin ni Unchan. Tinawagan niya agad ang lola, nagpa siyang patakbuhin ang Prince Coffee Shop. Pagkatapos, tinawagan niya si Unchan para mag-survey ng lugar. Sa coffee shop, seryosong pinag-usapan nila ni Boss Hong ang business plan. Pamantayan ni Kyung, walang babaeng empleyado. Si Unchan ang unang napili. Tiningnan ni Boss Hong si Unchan nang may pag-aalala. Hiniling ni Unchan na itago ang kanyang pagkababae kay Kyung. Kailangan niya ng trabaho ngayon para mabayaran ang utang. Ang pag-renovate ng lumang coffee shop ay talagang mahirap, lalo na't kailangang tipirin ni Kyung ang gastos ayon sa gusto ng lola niya. Pagdating ni Kyung sa coffee shop kinaumagahan, may nakita siyang kakaibang empleyado. Tinitigan siya ng lalaking ito mula ulo hanggang paa. Bigla itong bumati at nagpakilalang si Najin, pero hindi masyadong pinansin ni Unchan at basta na lang nakipagkamay. Agad pinigilan ni Kyung ang panliligaw ni Najin at sinimulan na nila ang opisyal na pag-renovate ng coffee shop. Habang naglilipat ng sofa si Unchan, nakita niya ang bugok na may gusto sa kapatid niya. Galit ito dahil ninakaw ni Unchan ang anghel niya at gusto siyang hamunin ng suntukan. Matalino si Unchan, inaya niya itong magbuhat ng mabigat para maiwasan ang away. Di inasahan, magaling pala sa trabaho ang bugok na to. Nagustuhan ito ni Kyung kaya inimbitahan siyang magtrabaho sa kanila. Kaya ang dating bugok ay naging empleyado ng coffee shop. Habang nag-renovate, pinintahan ni Najin si Unchan. Seryosong himingi ng sorry si Unchan. Gusto ni Unchan ng totoong sorry mula kay Najin kaya nagpatulong sa bugok pero nakalimutan nito kung ilang kilo ang orderin. Hindi inaasahan, ang maliit na pagkakamaling ito ay magdudulot ng malaking hindi pagkakaunawaan kay Kyung. Kinabukasan, pumunta si Unchan sa kapehan para asarin si Kyung na tulog pa. Pero tinawag siya ni Duchu, ang crush ni Kyung. Nalaman na kagabi, inimbitahan ni Kyung si Duchu sa kapehan para magpinta ng mural. Magdamag silang nagkwentuhan sa kapehan at naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Nakilala ni Duchu si Unchan bilang ang nagmumotor noon. Dahil sa relasyon niya kay Kyung, nailang si Unchan. Gusto ni Duchu makipagkamay pero nang tawagin siya para kumain, pinagliinis ni Kyung si Unchan ng kalat na naiwan nila kagabi. Gusto lang ni Unchan na sampalin si Kyung ng malakas. Maya-maya, may dumating na 20 sako ng kape na tig 20 kilo. Pero 20 sako ng tig 2 kilo lang ang kailangan ni Kyung. Agad niyang kinausap si Boss Hong, ang responsable sa pag-order ng kape. Hindi maintindihan ni Boss Hong ang nangyayari. Tumayo si Unchan para ipaliwanag na mali ang dami ng in-order niya. Sinubukan niyang makipag-ayos sa supplier pero nabigo. Pinagalitan siya ni Kyung kaya napaiyak siya. Dinagdagan pa ni Kyung, lalaking umiiyak. Mahina. Pagkasabi nun, hinawakan niya ang balikat ni Unchan. Galit na umalis. Si Boss Hong, mahusay sa paggawa ng kape, gumawa ng masarap na inihaw na kape. Nagpadala si Kyung ng 3 tao para magluto ng kape sa mga kalapit na tindahan.
Naayos ang problema pero nang asar pa rin si Kyung kay Onchan. Dahil sa kayabangan niya, nagalit si Onchan at di sumagot. Nakitang walang pagsisisi, gusto siyang tanggalin agad. Ayaw nang manatili ni Onchan. Tumayo siya at umalis. Nagsisi si Dukon. Inako ang responsibilidad, sinabing siya ang nagkamali sa dami ng kape at walang kinalaman si Onchan. Noon, napansin ni Kyung na mali siya. Nakita niya si Onchan na umiiyak sa labas, kaya ang mabait na si Duchu ay lumabas para aliwin siya. Nagkwento siya ng mga nakakatawa. Sinabi ni Duchu na siya rin ay hindi naunawaan ng guro dahil sa hindi magandang asal noong estudyante pa. Natawa si Onchan sa kwento. Naging magkaibigan sila, nag-usap ng marami at gumaan ang loob ni Onchan. Pauwi, nakita ni Onchan si Hansung, ang hinahatiran niya ng gatas. Naging malapit sila sa isa't isa pagkatapos ng ilang pagkikita. Nagustuhan din ni Onchan ang aso ni Hansung. Nag-usat sila at naupo sa tindahan. Ikinuwento ni Onchan ang kanyang problema kay Hansung. Naramdaman ni Hansung ang pag-ibig. Namula si Onchan at natahimik. Tumingin sila sa bituin na angarap ng magandang buhay. Sa wakas, natapos ang masayang usapan sa ilang tagay. Para sa kaligtasan, hinatid ni Hansung si Onchan pauwi. Masayang nagpaalam si Onchan kay Hansung at pinanood siyang lumayo ng may lungkot. Kinabukasan, nagbukas ulit ang Prince Coffee Shop. Dumating ang gwapong si Sungki. Nagtipon ng lahat ng tauhan at nagpakilala sa isa't isa. Medyo nagsisisi si Sungki sa desisyon niyang magtrabaho dito. Napansin niyang kakaiba ang mga tauhan, lalo na yung mukhang unggoy. Tinipon ni Kyung ang lahat ng kawani at sinimulan ang unang staff party. Pero walang kumakain, lahat nakatitig lang kay Onchan na busog na busog. Si Nazin, na-crush si Onchan mula noon, alam ang ugali nito. Naghagis siya ng karne sa upuan sa tabi. Mabilis itong dinampot ni Onchan. Kumain siya ng natural pero may mas kakaibang nangyari pa. Uminom ang wanderer ng alak at mani. Lasing agad, hinalikan pa si Sungki sa pisngi. Di pa sapat, hinalikan niya si Boss Kyung sa noo at si Onchan, paborito ng grupo. Galit si Onchan. Sinuksok niya paminta sa ilong at bawang sa bibig ng lasing. Hinatid ni Kyung si Onchan. Akala niya nasiyahan ito sa halik ng lasing. Pero sabi ni Onchan, mas gusto niya ang estilo ni Kyung. Nagkunwaring ayaw si Kyung pero halata ang tuwa sa mukha niya. Kinabukasan, naka-uniforme silang lahat para sa grand opening. Perpekto dapat ang decoration, pastry, at disenyo ng bintana. Nang magbukas ang kapehan, dumating ang maraming costumer. Nakita ni Onchan si Hansung, pinsan ni Kyung. Kinabahan siya. Alam ni Hansung na babae siya, kaya natatakot na aksidenteng maibunyag ito. Patuloy na nagsenya si Onchan kay Hansung. Di niya naintindihan, kaya tinawag siya para mag-usap. Nalaman niyang pinsan pala siya ni Kyung kaya hiningi niyang huwag sabihing babae siya. Nagulat si Hansun. Paano raw walang nakakahalata na babae si Onchan? Di makapagpaliwanag agad si Onchan. Paulit-ulit lang niyang sinabi na huwag ibunyag ang lihim. Sa ikalawang araw, wala nang kasiglaang tulad ng una. Mabilang na lang sa daliri ang mga customer. Nakaupo si Boss Hong sa lace chair, kumakain ng pansit habang kumakanta. Galit pa rin ang gangster kay Onchan. Tuwing may pagkakataon, hinahamon niya ito. Nagpa siya ang sutil na makita kung sino ang nakakabaon ng mas malalim para malaman kung sino ang mas malakas. Nagsimula siyang humukay mula sa pagkakasuot ng damit hanggang sa paghuhubad, pati puno ay binunot, kaya tinawag siyang nunal. Si Onchan naman ay sumali rin. Lumipat sila sa paligsahan ng pag-inom ng tubig mula sa malaking bariles. Seryoso pa rin ang sutil habang si Onchan ay nagkunwaring bilanggo at tumakas kasama ang dalawa pa. Natuklasan ni Kyung na hindi sila nagtatrabaho kaya pinagmulta silang apat. Hiniling din niya kina Chan at sa sutil na makipaglaro ng basketball sa kanya. Napansin ni Onchan na sinadya ni Kyung na pahirapan sila. Nagpa siya siyang hindi susuko. Matapos ang isang oras, pawis na pawis ang sutil at hindi na makabangon. Si Onchan lang ang nanatiling matatag. Hindi inasahan ni Kyung na si Onchan pala ay matiisin. Kaya iba na ang tingin niya. Kumain sila ng ice cream at naglaro sa platform. Masayang natapos ang araw. Naglinis si Onchan pagkatapos ng trabaho. Hinintay niya si Kyung dahil karawan nito. Tinuruan niya ito gumawa ng kape at kinantahan bago umuwi. Kinaumagahan, nang maghatid ng gatas si Onchan, dumating siya. Nakita niya si Kyung na natutulog sa upuan. Naakit si Onchan sa mukha ni Kyung. Lumapit siya at paulit-ulit na hinipan ang mukha nito hanggang magising. Nakita ito ng Nazi nang hindi sinasadya. Tinanong ng lalaki kung sila ba'y mag-on dahil lovers lang daw gumagawa ng ganon. Nahihiyang ipinaliwanag ni Onchan na wala silang relasyon. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-almusal. Abala si Onchan sa pagkain. Ubos na ang kanya, titig pa rin sa ulam ni Kyung. Hindi tumigil doon, walang hiyaring humingi ng pagkain ni Kyung nang masigla. Walang matutuluyan si Nanayza at Sungki, kaya pinayagan sila ng boss. Pinatuloy sila, pero nagulat sila pagpasok sa bahay. Kamukha kasi ito ng coffee shop ng prinsipe bago ayusin. Problema pa rin ang kawalan ng customers. Sa meeting, nagtalo ng todo sina Boss Hong at Kyung.
Dagdag pa, umalis ang Thog nang di sinasabi kay Kyung kaya tinanggal siya. Sinundan ni Unchan si Kyung para makiusap. Pinuna niya si Kyung bilang masamang manager. Akala ng Thog si Unchan ang karibal niya. Pero nagulat siya nang makita itong lumabas sa banyo ng babae. Di siya makapaniwala na ang karibal niya ay isang babae. Nakakahiya pa, hinalikan niya si Unchan habang lasing siya. Naisip niya sobrang nakakahiya talaga. Ipinaliwanag ni Unchan na kailangan niyang magpanggap na lalaki dahil sa sitwasyon. Alam niyang mahal ni Dukon ang kapatid niya, kaya inaliw siya na ngayong alam na babae siya, nawalan siya ng kakumpetensya. Dapat nga'y masaya siya dito. Nalaman din ni Unchan na tumutulong si Dukon sa may sakit na kaibigan, kaya siya ang namamahala ng kanyang tindahan sa bangketa nitong mga nakaraan. Nang malaman ni Unchan ang sitwasyon, agad niyang sinabi kay Kyung. Umaasang makikiramay siya, pero malamig pa rin si Kyung, walang pakialam sa sitwasyon ni Dukon. Si Unchan, mabait ang puso, alam na di kaya ng Dukon mag-isa, kaya tumulong siya pagkatapos ng trabaho. Noon, dumaan si Kyung sa tindahan at pinagalitan sila ng malakas. Sabi niya ayaw nilang magtrabaho sa kape, pero masigasig dito sa tindahan sa kalsada. Tapos, tinanong niya si Dukon kung babalik pa sa trabaho. Pero bago pa siya makatapos, may umorder ng egg roll. Di alam ng Thog at Unchan paano lutuin to kaya nagkagulo. Nang iabot ni Unchan ang egg roll sa customer, biglang tumahol ang aso at tumakbo sa kabilang kalsada. Hinabol agad ni Unchan, sabay may kotse na mabilis na papalapit. Buti na lang dumating si Kyung at niyakap siya, kaya walang masamang nangyari. Pagkatapos, pinunit ni Kyung ang damit ni Unchan dahil dumudugo ang kamay nito. Nag-alala siya at dinala si Unchan sa ospital. Habang ginagamot, nag-usap silang dalawa. Ang ginawa ni Kyung ngayon ay nagpaalala kay Unchan noong bata pa siya. Noon, sinalo siya ng tatay niya gamit ang mga kamay pero nabali ito. Kahit masakit, dinala pa rin siya ng tatay niya sa ospital. Para kay Unchan, si Kyung ay katulad ng tatay niya noon. Gusto lang malaman ni Kyung bakit mahilig tumulong si Unchan sa iba. Sabi ni Unchan, yan ang tunay na ugnayan ng tao sa tao. Ngumiti lang si Kyung at sinabing di niya gets. Tinanong ni Unchan, ba't ka naghanap ng goons? Sabi ni Kyung, mahirap mag-hire ulit pero naisip niya na baka siya'y masyadong istrikto kaya naghanap ng goons. Sa medyo awkward na gabi, sila lang dalawa ang magkasama. Dahil walang tubig sa lugar, nag-trip ang coffee shop. Sa biyahe, nang malaman ang tungkol kay Unchan, inaalagaan siya ng cute na gangster. Si Boss Hong ang nagplano. Akala nila masaya pero dinala sila sa apple farm ng kaibigan. Tumulong si Kyung sa tindahan. Maraming bumibili ng mansanas. Naging busy at masaya siya sa trabaho pero may naging problema sa isang customer. Bumili agad ng 20 kahon ng mansanas. Tinulungan ni Kyung ilagay sa kotse, kumakanta habang nagtatrabaho. Pagbalik ng may-ari, nalaman na ubos na lahat ng mansanas, nagulat siya. Mukhang ang mga kahon ng mansanas na iyon ang pinakamataas na uri na ibinebenta ni Kyung ng mura para sa mga distributor. Napagtanto ni Kyung ang kanyang pagkakamali. Para bumawi, siya at ang mga tauhan ay nagmadaling pumitas ng mansanas para makuha ang 20 kahon ng dekalidad. Sa wakas, nakuha nila ito. Ang anim ay nagdiwang sa tabi ng batis at lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Gusto ni Nasungki at Najin umihi sa tabi ng batis. Si Dukon, na alam na babae si Unchan, ay mabilis silang pinapasok sa gubat. Pero hinabol sila ng mga bubuyog. Dahil dito, namamaga ang mukha ni Dukon mula sa mga kagat ng bubuyog. Gabi na, tumugtog si Boss Hong ng magagandang kanta para sa grupo. Habang umiinom at nagbibiruan, natapos ang pagtatanghal. Lahat ay humiga sa malaking kutson at nakatulog ng mahimbing. Si Unchan ay isang dalaga na hindi matiis ang mga hilik kaya naligo sa maliit na bathtub. Nang lumabas siya na may tuwalya sa ulo, nagulat si Kyung. Natakot siyang mag-isa sa banyo kaya hiniling niya kay Unchan na maghintay sa labas. Nang lumabas siya, pareho silang humiga sa mesa. Biglang nagkaroon ng ideya si Kyung. Kinuha niya ang laruan mula sa bulsa at ibinigay kay Unchan bilang regalo. Naunawaan ni Unchan na ang mga laruan ay paraan para makahanap ng ginhawa si Kyung kapag nalulungkot. Sinabi niya kay Kyung na kapag nagkakamali ang tao, dapat aliwin ang isa't isa, hindi itago sa puso. Binago ni Kyung ang usapan at tinanong si Unchan tungkol sa kanyang pangarap. Sinabi ni Unchan na dati, ang pangarap niya ay maging komportable ang buhay ng kapatid at nanay at maging mahusay na coach ng taekwondo. Ngunit ngayon, matapos magtrabaho sa coffee shop, nais na niyang maging mahusay na brewer. Tinanong ni Unchan si Kyung kung ano naman ang kanyang pangarap. Sabi ni Kyung, gusto niyang mabuhay ng komportable sa sariling paraan, pero bigla namang sabi ni Unchan na di siya mukhang masaya kapag kasama ang taong gusto niya. Tinanong niya si Kyung kung ano nang nagustuhan niya sa taong yon dahil ba maganda siya. Sabi ni Kyung, ang pagkagusto sa isang tao ay di makokontrol, di na kailangan ng dahilan. Siguro ayaw na ni Kyung pag-usapan to. Dahan-dahan siyang pumikit at nakatulog. Mahinang pinalis ni Unchan ang lamok para kay Kyung at tinakpan siya ng maliit na kumot para makatulog ng mahimbing. Magkasama silang dalawa sa isang tahimik na gabi.
Kinabukasan ng umaga, bilang pasasalamat, binigyan ng mag-asawang may-ari ng bukid ang lahat ng ilang kahon ng mansanas. Nahiya si Kyung at ayaw tanggapin ng libre, kaya binayaran niya na lang. Malapit na ring matapos ang bakasyon. Ibinalik ng lahat ang mga kahon ng mansanas na bigay ng mag-asawang magsasaka. Pauwi na, dahil sa mabigat na tungkulin, nangako ang gangster na gagampanan ng maayos ang trabaho bilang bodyguard. Mula ngayon, walang lalaki ang pwedeng umupo malapit o humawak kay On-chan. Inanyayahan ni Hansung si On-chan sa exhibit ni Du-chu. Nagulat si Hansung nang makita si On-chan na pinaganda ng nanay at kapatid niya. Agad siyang dinala para bumili ng damit at ayusan. Nang makita si On-chan na nagningning sa bagong damit, natigilan si Hansung. Hindi sanay sa high heels, nahirapan si On-chan maglakad. Muntik na siyang matumba pero nasalo ni Hansung. Pagkatapos ng ilang sandaling pagkailang, ibinaba siya ni Hansung at sabay silang pumunta sa exhibit, hindi alam na nandoon din si Kyung. Hindi inasahan ni On-chan na ang may-ari ng eksibisyon ay kapatid ni Kyung at dating nobya ni Hansung. Laging nakasuot ng panlalaking damit si On-chan. Takot siyang makilala ni Du-chu kaya umiwas siya ng tingin, lalong nag-curious si Du-chu. Natatakot si On-chan na mailantad siya, kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Pagkapasok, hindi pa rin siya kumalma. Hinugasan niya ang mukha para mapanatag. Nang kumalma, napag-isip-isip niya na si Du-chu pala ang nobya ni Hansung na kanyang hinahangaan. Paglabas, nakita niya ang masayang magkasintahan at tahimik na napabuntong hininga. Sa sandaling iyon, dumaan ang si Kyung pero hindi niya nakilala si On-chan. Sinamantala niya ito para makatakas, pero nakita pa rin siya ni Hansung. Sabi ni Hansung, "Huwag kang mag-alala, walang makakakilala sa'yo." Hinila siya ni Hansung sa harap ng dalawa. Tinanong ni Du-chu kung ano ang tingin nila sa exhibit. Mabilis na sumagot si On-chan, medyo nag-aalangan na napakaganda raw. Naging awkward ang sitwasyon kaya nagpaalam na siya at umalis agad. Paglabas, natisod siya dahil hindi sanay sa high heels. Sumunod si Hansung at agad na tiningnan kung nasaktan siya. Nagpakatatag si On-chan, sinabing walang seryoso. Humingi ng tawad si Hansung sa awkward na pagkikita kay Kyung. Di alam ni Hansung na hindi iyon ang tunay na dahilan. Nalungkot si On-chan dahil di na niya kayang mahalin si Hansung. Pagkaalis, tinanggal ni On-chan ang takong at nagsuot ng tsinelas. Tinawanan siya ng mga babaeng naghihintay ng sasakyan sa tabi. Sa bus, isang hanging tag-init ang nagparito kay On-chan. Alam niyang gusto ni Hansung si Du-chu pero di niya mapigil ang damdamin. Dahil dito, unti-unti siyang umiyak ng malakas sa pampublikong lugar. Si Kyung, galing sa exhibit, ay nalungkot din kaya hinanap ang kaibigan. Masaya silang kumain at naglaro. Pagkatapos, dinala ni Kyung si On-chan sa kwartong puno ng kanyang mga laruan. Habang naglalaro, sinabi ni On-chan na dapat iwan ni Kyung ang babaeng mahal niya. Para kay On-chan, walang halaga si Kyung. Humiga sila sa tabi ng isa't isa at nag-usap. Inamin ni Kyung na iniisip siya pag malungkot, pero nang lumingon, tulog na si On-chan. Tinitigan ni Kyung si On-chan at saglit na hinaplos ang pisngi nito. Bumalik siya sa katinuan. Agad ginising ni Kyung si On-chan at pinauwi para matulog. Nang inanunsyo ang kapehan na may gwapong barista, dumagsa ang mga dalaga. Nakita ni Kyung si On-chan na abalang-abala, kaya binantayan niya ito. Inilipat ni On-chan ang halaman, patuloy na nagbibigay ng tagubilin. Nang kumuha siya ng tasa, sadyang lumapit para tumulong. Siya lang ang nakaramdam ng tuwa sa mga galaw na ito. Nang makita si On-chan na nagsisilbi pero nabunggo sa istante, hindi sinasadyang pinaalalahanan. Napansin ng iba na sa mata niya, si On-chan lang ang nakikita. Pagkatapos ng trabaho, hinanap ni Hansung si On-chan para makausap. Inamin niyang buong araw siyang umaasang dadating si On-chan para maghatid ng gatas. Ipinaliwanag ni On-chan na kailangan niyang magtrabaho ngayon. Sa coffee shop, masyadong nakakapagod ang maagang gumising para maghatid ng gatas. Nagpasya siyang gawin ito hanggang Sabado. Siguro, gusto niyang gamitin ito para kalimutan si Hansung. Nagsisisi pa rin si Hansung sa nangyari sa exhibit. Ibinalik niya ang sapatos at damit ni On-chan. Naintindihan ni On-chan na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo malalabag ang prinsipyo ng pag-ibig. Taos puso niyang hinihiling na mabuhay ng masaya sina Hansung at Du-chu magpakailanman. Naunawaan ni Hansung ang nararamdaman ni On-chan, ngumiti at hinagod ang ulo nito. Natuklasan ni Kyung ang kanyang nararamdaman. Iba ang pakiramdam niya kay On-chan, iniisip niya na gusto niya ang lalaking empleyado, hindi mayalis ang tingin sa larawan ni On-chan. Sinasabi ng isip niyang lumayo sa kanya, ngunit patuloy na sumusunod ang puso at kilos niya sa bawat galaw nito. Para malaman ang totoo sa sarili, kumonsulta siya sa psychiatrist, di niya alam na si On-chan ay babaeng nagpapanggap. Nang araw na yon, nagmumotor si On-chan papasok, inaantok at di napansin ang kotse sa unahan kaya nabangga siya at nahulog.
Nakita ito ni Kyung mula sa itaas, agad siyang bumaba at pinagalitan si Onchan. Paliwanag ni Onchan, antok lang siya at pagod. Ang kotseng iyon ang unang bumangga sa kanya. Di na inintindi iyon ni Kyung, sinabi niya kay Onchan na bawal matulog habang nagmumotor, kung hindi ay wag nang magmotor. Napansin din ni Onchan ang kakaibang kilos ni Kyung sa kanya. Di niya ito masyado inisip dahil si Hansung pa rin ang nasa puso niya. Para maiwasan ang pagkahulog sa lalaki, hiniling ni Kyung kay Duchu na yakapin siya. Walang pag-alinlangan, niyakap siya ni Duchu. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kyung na may damdamin pa rin siya para sa babae. Pero nang nasa sinehan na sila, tumingin si Kyung sa screen. Biglang pumasok sa isip niya ang mga masasayang alaala kasama si Onchan. Hindi niya mapigilan. Kinabukasan, magkasama Hansung at Onchan nag-ehersisyo sa parke, naglalaro sa slides, naglalakad ng aso, at umiikot sa hula hoop. Habang nagpapahinga, nagkwento si Onchan kay Hansung tungkol sa kape. Inanyayahan ni Hansung si Onchan sa bahay niya. Pagdating doon, nakitang pawisan si Onchan. Sinabi niyang huwag mahiyang maligo sa kanyang bahay. Bigla namang dumating si Duchu sa bahay ni Hansung na ikinagulat niya. Alam niyang kailangang itago na babae si Onchan, kaya pinigilan niya si Duchu sa labas. Pero huli na para makita. Si Duchu yon, umiwas ang tingin ni Onchan. Nag-alala si Duchu kaya sinabi kay Hansung na humanap ng damit. Umupo sina Duchu at Onchan para mag-usap. Di niya inakala na ganun kagaling magkunwari si Onchan. Di rin niya naisip na si Onchan sa exhibit at sa harap niya ay isa. Nagpaliwanag si Onchan na napilitan siyang magpanggap. Kapag nalaman ni Kyung, paalisin siya agad. Umaasa si Onchan na itatago ni Duchu ang sikreto. Pumayag si Duchu, mas naintindihan niya si Onchan. Nakita sila ni Duchu at Hansung. Paalis, tinulungan siya ni Hansung. Napansin ito ni Duchu. Tiningnan ni Kyung ang peklat ni Onchan, pinaalalahanan siya. Ipinakita ni Onchan ang inis niya kay Kyung. Habang nagsasalita siya at hinihipan ang buhok, kitang-kita na nanginginig si Kyung. Pagkatapos noon, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya si Onchan at hinilap palabas ng tindahan. Gusto niyang yakapin at suriin muli ang nararamdaman. Umatras si Onchan pero hindi mapigil ni Kyung ang pagkabalisa. Hinila niya si Onchan, pareho silang nalilito. Mabilis ang tibok ng puso ni Onchan. Bigla niyang yakap si Kyung. Nang maramdaman nito, biglang bumitaw si Kyung. Sinabi niyang walang naramdaman sa yakap. Tumalikod siya, iniwan si Onchan na nasasaktan. Pagkalayo, hindi rin makatayo si Kyung sa pagkalito sa nararamdaman. Pinagalitan niya ang sarili. Kinabukasan sa trabaho, awkward sila. Laging tinitingnan ni Kyung si Onchan. Niyaya niya itong mamasyal. Pumunta sila sa bookstore at pumili ng libro tungkol sa kape. Pagkalabas, ipinasan niya kay Onchan ang mga librong mabibigat. Reklamo ng reklamo si Onchan kay Kyung. Laging alam ni Kyung na gusto ni Onchan maging bartender, kaya pinili niya ang mga librong iyon para sa kanya. Nang malaman na binili ang mga libro para sa kanya, labis siyang natuwa. Hindi inasahan ni Onchan na si Kyung ay malamig sa labas pero napakainit na tao sa loob. Nang marinig ang papuri ni Onchan, hindi napigilan ni Kyung nang ngumiti ng may kasiyahan. Noon, tumawag si Hansung kay Onchan, gusto niyang pakinggan ito ang kanyang pinaghalo na musika. Pumunta si Onchan sa tahimik na phone booth para makinig ng mabuti sa musika ni Hansung. Malinaw na nagsimulang magselos si Kyung sa tabi. Sa kabilang linya, napagtanto ni Hansung na si Kyung ay nasa kabilang panig kaya binaba niya ang tawag, tapos sumakay ang dalawa sa subway pauwi. Patuloy na tinutukso ni Onchan si Kyung. Bigla, prumeno ang tren, sumugod ang tao, na itulak sila sa sulok ng pinto. Noon, napansin ni Onchan na nasira ang robot sa kanyang bulsa. Mahinang pinagalitan siya ni Kyung, sinabi na madaling masira ang bagay na yon kung nasa bulsa. Sinamantala rin ni Kyung ang pagkakataon at dahan-dahang sumandal kay Onchan, at tahimik na natawa si Onchan sa ginawa niyang ito. Sa pagbabalik, hindi mapigilan ni Kyung na tingnan ang larawan ni Onchan, nag-zoom in pa siya para tingnan ng mabuti. Hindi niya alam kung bakit niya ito naramdaman, kakaibang panginginig ng puso. Sinubukan ni Kyung kumalma at ipaalala sa sarili na siya ang boss, si Onchan ay magandang empleyado lang, walang ibang ibig sabihin. Kinabukasan sa trabaho, binuksan ni Onchan ang aparador at nakita na bawat empleyado ay may natatanging laruan, siya lang ang wala. Inisip niya na gusto ni Kyung ibigay ito sa kanya mismo, kaya nilapitan niya si Kyung para magtanong, pero malamig at malayo ang tingin ni Kyung sa kanya. Dahil dito, nalito at nawala ng direksyon si Onchan. Hindi alam ni Onchan na ginagawa ito ni Kyung para magkaroon ng hangganan sa pagitan nila, ayaw niyang mahulog sa maling relasyon. Karaniwang araw, nang malaman ni Kyung na ngayon ang death anniversary ng ama ni Onchan, sinabi niyang pwede siyang umuwi ng maaga. Hindi inaasahan ni Onchan na magiging ganoon siya kabait. Nang mapagtanto ni Kyung ang damdamin para kay Onchan, di siya tumingin sa mata nito. Binalaan niya si Onchan na huwag magkagusto sa kanya, pero agad niyang pinagsisihan ito. Nang gabing iyon, nakatanggap si Onchan ng malaking kahon ng robot. Napaisip siya kung interesado ba si Kyung sa kanya. Tinawagan agad ni Onchan si Kyung para itanong kung bakit siya napakabait. Lalo pang kinabahan si Kyung sa ginawa ni Onchan.
Kinabukasan, bilang pasasalamat, nagdala ng almusal si Onchan at umupo malapit sa bahay ni Kyung. Tinawagan niya si Kyung na nagjo-jogging. Para makalimot, ayaw tanggapin ni Kyung ang kabaitan ni Onchan pero walang dahilan para tumanggi. Inaya niya si Duchu mag-ehersisyo at nagpanggap na malapit sila sa harap ni Onchan. Tinanong ni Duchu kung ano ang laman ng bag ni Onchan. Sinabi niyang pagkain mula kahapon. Mapagmataas na sinabi ni Kyung na marunong din siyang mambola ng boss. Sabi ni Onchan, mahal daw magpakain ng aso kaya tirang pagkain na lang ang dinala. Naintindihan ni Kyung kaya inaasar niya ang buhay ni Onchan kay Duchu. Hindi nagustuhan ni Onchan ito. Sabi niya, bukas restoran lang ng lola ang matatanggap niya. Pag di nagawa, malulungkot siya at magagalit tulad ng batang mainit ang ulo. Agad sumagot si Kyung, sabi niya, nagpapanggap lang daw si Onchan na cute at kawawa, nang aaway ng iba at pabaya sa trabaho. Wala nang nasabi si Onchan pero hindi pa tapos ang away nila. Sa trabaho, hindi maganda ang serbisyo ni Onchan sa isang maarte na customer. Nagsalita pa siya ng masama sa likod nito kaya pinagsabihan siya ni Kyung. Mahinahon na pinayuhan ni Kyung si Onchan na maging mas magalang sa mga customer pero nagalit siya dahil mayaman siyang bata na hindi nakaranas ng hirap sa buhay. Hindi niya naintindihan kung gaano kahirap maglingkod sa isang maselan na customer. Walang nagpapatalo, nag-away sila ng todo. Kailangang dumating ang mga kasamahan sa shift pero lalo lang silang nag-init. Sinabi ni Kyung na pinanatili niya si Onchan sa trabaho dahil naawa siya. Nang marinig ito, umalis si Onchan sa coffee shop. Ayaw niya ng awa ng iba. Hindi rin siya pinansin ni Kyung nang umalis siya. Pagkatapos, nagpunta siya kay Hansung at naglakad-lakad kasama nito. Sa labas, mukhang masaya siya. Pero alam niyang mahirap humanap ng trabaho. Tahimik na umiyak si Onchan. Hindi rin comfortable si Kyung. Gusto niyang lumayo sa kanya. Pero nang mag-away sila, hindi siya mapakali. Kumain siya pero iniisip lang niya ito. Gusto ng lahat na bumalik si Onchan pero tumanggi si Kyung. Pinagsawalang bahala niya ang mga reklamo, ayaw niyang magpatalo sa bagay na ito. Kahit matigas sa labas, mas namimiss ni Kyung si Onchan kaysa kaninuman sa mga araw na wala siya. Habang nagsisipilyo, iniisip niya kung paano hikayatin si Onchan na bumalik sa trabaho. Kahit sa paglalaro, iniisip niya si Onchan para maaliw. Sa kabilang dako, dumating si Onchan sa studio ni Hasung. Pinakinggan ni Hansung ang mga kanta at itinuro ang iba't ibang instrumento. Nalubog si Onchan sa mundo ng musika, payapa at walang alalahanin. Para sa kanya, ito ang tunay na buhay, walang alalahanin sa ikabubuhay. Naglaro sila hanggang alas 2 ng umaga. Nang makita ni Hansung si Onchan, inalok niya itong bumalik sa kape. Tutulungan niya itong kausapin si Kyung pero tumanggi si Onchan. Kinabukasan, pumunta si Duchu sa kape ni Kyung at napansin na wala si Onchan. Tinanong niya si Kyung kung ano nang nangyari. Sabi ni Kyung, pinalayas niya si Onchan, pero di siya sigurado kung tama ba yon. Naintindihan ni Duchu si Kyung. Nagbahagi siya ng karanasan at payo na kung kailangan talaga, dapat siya ang unang lumapit. Parang nagising si Kyung, agad tinawagan si Onchan para mag-dinner. Nakitang masayang kumakain si Onchan, kitang-kita ang tuwa ni Kyung sa mukha. Nang gabi, naglaro sila sa fountain. Tila nawala ang lahat ng problema at alalahanin sa sandaling yon. Ipinaliwanag ni Kyung na hindi niya tinukso si Onchan dahil mahirap. Hinahangaan niya ang sipag nito na di niya magagawa. Nagkasundo sila at ginawa ang signature gesture ni Onchan. Kinabukasan, bumalik si Chan sa coffee shop. Patuloy silang nagtatalo at nagbibiro. Tulad ng dati, pero bago pa siya matuwa sa pagkakasundo, nalaman niyang may terminal na cancer sa tiyan ang kanyang lola. Narinig ni Onchan ang balita at hinanap siya. Sinabi ni Kyung na malubha ang kalagayan ng lola, pero sa ngayon, gamot lang ang tinatanggap na lunas. Nagsisisi si Kyung na di niya napansin na may mali noong pinabalik siya ng lola para manahin ang negosyo. Nakita ni Onchan ang sakit ni Kyung. Sinabi niya na umiyak kung gusto pero di makaiyak si Kyung. Naisip niya na halos 30 na siya pero wala pa ring nagawa. Dati, di niya iniisip na mali siya. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya naging makasarili. Ayaw ni Kyung maapektuhan si Onchan sa nararamdaman niya. Sinabi niyang umuwi na ito. Sabi ni Onchan bibigyan niya ng lakas si Kyung. Lumapit siya at hinalikan ito. Nalunod si Kyung sa sandaling iyon. Pero nagising siya at itinulak si Onchan, sinasabing baliw ito. Mukhang epektibo ang nakapagpalakas na halik ni Onchan. Pagkatapos, umakyat sila sa bubong para mag-usap. Naalala ni Onchan ang kanyang yumaong ama. Noong malubha ang sakit nito, lagi siyang nasa tabi ng kama kapag kaya niya. Natatakot siya na baka umalis ang ama, kaya gusto niyang bisitahin ang lola ng mas madalas para walang pagsisihan. Tanong ni Onchan to, kung babae siya, pwede ba silang magmahalan? Gusto ni Kyung pero sinabi niyang lumayo na lang si Onchan sa kanya. Kinabukasan, sinamahan ni Onchan si Kyung sa pagbisita sa lola niyang may cancer. Nagdala rin siya ng isang balde ng fruit juice bilang pasalubong. Kahit may sakit, pinagalitan pa rin ng lola ang apo dahil sa pagbubula ng bibig. Maya-maya, napansin ng lola na may ibang tao sa loob ng kwarto. Tinawag niya si Onchan para lumapit at magpakilala. Dahil sa kalikutan ni Onchan, siya naman ang napagalitan.
Para maging malapit sa lola, nag-alok siyang maglaro ng baraha. Pero inisip niyang baka magkasabuatan sina lola at Kyung kaya nawalan agad ng gana ang lola. Bigla namang dumating si Hansung kasama ang girlfriend na si Duchu. Natural niyang binati si Unchan kaya medyo nagselos si Duchu sa tabi niya. Pagkatapos, sina Unchan at Hansung ay bumili ng lugaw para sa lola. Si Duchu ay nag-iisa. Nang bumalik sila, nakita nila si Kyung na nakahiga sa hita ni Duchu, nagtatatawanan silang dalawa parang mag-asawa. Nagulat sina Unchan at Han, nagyelo ang kanilang mga mukha. Sinabi ni Unchan kay Duchu na nang malaman niyang may cancer ang lola, na pag-isip-isip niyang dapat pahalagahan ang oras kasama ang pamilya. Naintindihan ni Duchu ang nararamdaman niya. Pinayagan niyang sumandal si Kyung sa kanya. Humiga si Kyung sa kandungan ni Duchu na naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Pauwi, galit at malungkot si Unchan. Hinalikan niya si Kyung at sinamahan sa ospital. Sinubukan niyang pasayahin ito pero walang nangyari. Sa huli, naisip niyang katawa-tawa ang ginawa niya. Hindi alam ni Kyung kung anong gusto. Tumanggi si Unchan. Akala niya may sakit ito kaya iniabot ang kamay para hawakan siya. Sumigaw siya, di ba't nakahiga ka lang sa hita ng girlfriend ng pinsan mo sa publiko? Di pa sapat yon, nagyayakapan pa kayo ng masaya, di man lang inisip si Hansung. Kung gusto mo na lumandi, umuwi ka na lang sa inyo, pinagalitan si Kyung. Sabi niya, madalas daw nilang gawin yon ni Duchu kaya akala niya di makakaapekto sa pinsan niya. Nag-away sila. Si Unchan, kunwari para kay Hansung nagsasalita, pero sa totoo, naiinggit siya kay Duchu. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya kahit marami siyang ginawa. Pero kay Kyung, kapatid lang ang turing sa kanya. Kinabukasan, pumasok siya. Gusto niyang ipaliwanag ang nangyari sa ospital kaya gustong kausapin si Unchan. Pero lagi siyang umiiwas. Habang kumakain kasama ang mga kasamahan, sinubukan ni Kyung na linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit patuloy siyang iniiwasan ni Unchan. Wala nang magagawa si Kyung kaya hinawakan niya ito at hiniling na magbigay ng dahilan kung bakit siya nagalit. Bago pa man makapagsalita si Kyung, sinabi ni Unchan na gusto niya ito. Natigilan si Kyung sa narinig. Agad siyang nagpatingin sa isang psychologist. Maraming tanong ang doktor tungkol sa kasarian, ngunit bago pa makasagot si Kyung, inireseta na nito ang gamot na dapat inumin sa loob ng 3 araw. Pagbalik ni Kyung, nakita niyang nakikipagtalo na naman si Unchan tungkol sa parking space niya. Hindi niya mapigilan ang ngumiti habang pinagmamasdan ito. Nalaman ng isa pang tao na babae pala si Unchan dahil sa isang tsismosong kaibigan. Kinailangan niyang purihin si Sungki para panatilihin ang sekreto. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Kyung si Unchan para muling makita ang kanyang lola. Tinulungan ni Unchan ang lola sa pamamagitan ng pagmamasahe at pagbibigay ng hot pack. Napansin ni Unchan na mahilig sa malamig na pagkain ng lola. Bumili siya ng mainit na inumin para rito. Nagulat ang lola sa kabaitan ni Unchan at unti-unting nawala ang paunang hindi magandang impresyon nito sa kanya. Para lalong maipromote ang coffee shop, hiniling ni Kyung sa lahat ng miyembro na matutong tumugtog ng instrumentong pangmusika para makapag-organisa ng isang pagtatanghal. Pumunta si Unchan kay Hansung para mag-aral ng musika at alamin ang tungkol sa pag-compose ni Hansung kaya pumasok siya sa studio. Nakita niya ang tuwa ni Unchan sa musika kaya humanga siya at pinuri ang sarili. Naramdaman ni Hansung na napakagiliw ni Unchan kaya hindi niya napigilan at hinalikan ito. Natakot si Unchan at tumakbo. Sa labas, nakasalubong niya si Duchu. Yumuko siya at umalis agad. Naramdaman ni Duchu na may kakaiba sa dalawa. Pagpasok niya, nakita niyang nagmamadaling lumabas si Hansung. Naintindihan niya ang sitwasyon, kaya umalis siya para makapag-isip si Hansung. Pag-uwi ni Kyung, nagkaroon siya ng away. Kinontra niya ang ama. Hindi siya naiintindihan gaya ng dati, minamaliit ang pangarap at tinawag na bigo. Nalungkot si Kyung, kaya pinuntahan niya si Unchan para magkwento. Habang umiinom ng alak, sinabi niya kay Unchan na noong grade 11 siya, nalaman niyang hindi tunay na ina ang kasama niya. Noon, nagkunwari siyang walang alam, pero ngayong kinausap siya ng ama, hindi na siya nakapagpigil at sumabog. Sinubukan ni Unchan aliwin si Kyung ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Maya-maya, nang lasing na si Kyung, kinailangan ni Unchan dalhin siya pabalik sa silid. Nakangiti si Unchan sa tulog na Kyung. Nang aalis na sana siya, pinigilan siya ni Kyung. Niyaya siya at sinabing ituring siyang kapatid para magkasama sila. Nagsaya sila buong gabi. Para ipagdiwang, maaga siyang gumising at nagluto ng almusal ng masaya. Nagising si Unchan na magulo ang buhok at nagsimula ng matamis na almusal. Bigla niyang tanong kay Kyung, ngayong magkapatid na tayo, aalagaan mo ba ako ng higit pa? Hindi lang sinabi ni Kyung na aalagaan siya, gumawa rin siya ng tunay na aksyon. Anumang gusto ni Unchan, handa siyang gawin para sa kanya. Sa ngayon, nadarama ni Unchan na siya ang pinakamaliligayang tao. Sa trabaho, laging tinatawag ni Kyung si Unchan na brother nang walang dahilan. Kahit si Sungki na hindi mahilig sa chismis ay napansin ang pagbabago. Habang masaya si Unchan, bigla siyang tinawagan ni Duchu. Gusto niyang alamin ang tunay na nararamdaman ni Unchan para kay Hansung. Inamin ni Unchan na nagustuhan niya si Hansung noon pero iniwan na niya ang damdaming iyon. Gusto pa rin niya si Hansung pero hindi na romantiko.
Dahil may iba na siyang mahal. Nahulaan agad ni Duchu na si Kyung iyon at tinanong bakit hindi niya inamin na babae siya. Nag-aalala si Unchan na kapag nalaman ang totoo, hindi na siya makakatabi kay Kyung. Nag-isip si Duchu tapos kinausap si Hansung para suriin ang damdamin nito. Hindi rin alam ni Hansung kung ano talaga ang nararamdaman niya para kay Unchan. Magulo ang isip niya ngayon at humihingi ng oras kay Duchu para ayusin ito. Niyaya niya si Duchu sa bakasyon para palakasin ang relasyon, pero napansin pa rin ito na naguguluhan si Hansung sa nararamdaman niya para kay Unchan. Samantala, lumalim ang relasyon ni Unchan at Kyung. Sa unang pagkakataon, magkasama silang namili sa supermarket. Masaya si Unchan at curious sa unang halik ni Kyung. Hinulaan niyang kay Duchu ito pero agad itinanggi ni Kyung. Tinanong ni Unchan kung para sa kanya ang unang halik. Sumagot si Kyung na naging mahal na niya ang ibang babae noon. Nagbiro siyang dating palaromansa siya sa lahat. Natawa si Unchan sa kanyang pagmamayabang. Kinausap ni Kyung ang ama tungkol sa kanyang tunay na ina. Nalungkot siya nang malaman na iniwan sila ng ama at napahalagahan ang kanyang ampon na ina. Para maibsan ang kalungkutan, pumunta si Kyung kay Unchan at naglaro ng baseball. Pagkatapos, magkasama silang nagpunta sa dalampasigan. Nagkwento si Kyung kay Unchan tungkol sa kanyang nakaraan. Mas nagustuhan ni Unchan si Kyung at nais mapalapit sa kanya. Sinabi ni Unchan na gusto niya ang lahat ng bagay tungkol kay Kyung. Ang kwento ng pagtanggap sa isa't isa bilang magkapatid. Ginamit niya ang dahilang magkapatid sila para mahiga sa kandungan ni Kyung. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ng kapatid, hindi mapigilan ni Kyung na yakapin si Unchan mula sa likod. Ngunit malakas ang isip ni Kyung, paano siya magkakagusto sa kapwa lalaki. Napagtanto ni Kyung na malalim na ang nararamdaman niya para kay Unchan. Hindi pinahintulutan ng isip niya ang pagpapatuloy ng relasyong ito, kaya't labis siyang nagdurusa. Pumunta siya sa dalampasigan at nagpa siyang tapusin ang lahat ng ito. Nang ihatid si Unchan pauwi, direktang sinabi ni Kyung na ayaw na niya rito. Akala ni Unchan, biro lang to, gusto pa niyang makita si Kyung, pero nang pumasok sa trabaho, inulit ni Kyung ang pag-iwaksi. Doon na-realize ni Unchan na seryoso siya. Gusto niya ng paliwanag, pero malamig na sinabi ni Kyung na tapos na ang utang, di na siya kailangan. Hindi maintindihan ni Unchan bakit kahapon magkapatid pa sila, tapos bigla na lang ganito. Kahit di iyon ang gusto ni Kyung, alam niyang di niya mabibigo ang pamilya. Umalis siya ng mapula ang mata at di pumasok sa tindahan ng 3 araw. Sa panahong iyon, paulit-ulit na nag-text si Unchan para magmakaawa na bumalik siya. Maging siya ay tumayo sa harap ng bahay ni Kyung, tinawag ang pangalan niya ng paulit-ulit. Pero lalong nalito si Kyung sa mga ito. Naiwan si Unchan, umiyak lang sa bahay ng walang saysay. Nang pumunta sa tindahan, nakasalubong niya si Hansung. Matapos ang halik noon, di sila nagkita ng matagal. Ang relasyon nila ay di na kasing lapit ng dati. Umaasa si Unchan na makalimutan ni Hansung ang nangyari para di na sila mahiya. Sa huli, dahil magkasundo pa rin sila, napagpasyahan nilang maging matalik na magkaibigan. Sinabi rin ni Unchan kay Hansung na talagang gusto niya si Kyung. Matapos ilang araw na di pumasok si Kyung, sina ay pumunta sa bahay ni Kyung para makita siya. Inamin ni Kyung na nahulog siya kay Unchan. Di makapaniwala si Najin sa narinig. Sabi ni Kyung, aayusin niya ang isip at damdamin para harapin ito ng normal. Kinabukasan, bumalik din si Kyung sa tindahan. Akala ni Unchan okay na, dadalhan siya ng cake, pero malamig na tumanggi si Kyung. Nalungkot si Untrang. Wala siyang kasalanan pero ganun ang trato sa kanya. Kawawa naman. Gabi na, inaya ni Unchan si Kyung magmotor para mawala ang tensyon, pero si Kyung walang pakialam. Galit na umalis si Unchan sa motor, binigyan pa si Kyung ng masamang tingin. Mukhang malamig si Kyung pero sa loob, nasasaktan siya. Alam ni Nazin ang problema ni Kyung. Ayaw niyang malungkot ang kuya kaya tumulong siya. Pinagsama niya sila pero matigas si Kyung. Talagang iniiwasan niya si Unchan. Kahit magkasama sila sa delivery, ayaw ni Kyung makipag-usap. Sa daan pabalik, sinubukan ni Unchan paligayahin si Kyung pero malamig pa rin siya. Tila nabaliw si Unchan sa masamang asal ni Kyung. Bakit mabait pa rin si Kyung kung ayaw niya maging malapit kay Unchan? Sabi ni Kyung, ayaw niya maging magkapatid lang. Alam niyang ganoon din si Unchan. Naintindihan ni Unchan si Kyung pero alam niyang aalis na si Kyung sa bansa. Gusto niyang gawing magandang alaala ang beach trip pero naging sakit lang. Mahinahon na sinabi ni Kyung na gusto lang niyang ayusin ang kanyang pag-ibig. Dumating ang araw ng music festival sa coffee shop, maingat na inihanda ng lahat. Naging matagumpay ang pagtatanghal tapos sabay-sabay kumanta at sumayaw. Hinila ni Sungki si Unchan para maging kasayaw. Nang makalapit si Sungki kay Unchan, nakaramdam ng selos si Kyung. Pagkatapos, binigyan ni Unchan si Hansung ng kape bilang regalo. Nang makitang natural silang nag-uusap, hindi napigilan ni Kyung ang mang-asar. Galit na umalis agad si Unchan. Sa daan, binuksan niya ang puso kay Hansung, di aalis sa coffee shop kahit anong gawin ni Kyung. Hindi dahil sa trabaho o kape, kundi dahil talagang mahal niya. Hinaplos at inaliw siya ni Hansung, tapos inalalayan pauwi. Naunawaan ni Hansung na sapat na ang makita lang si Unchan. Samantala, si Kyung at Duchu ay pumunta sa ilog, nag-usap at tumingin sa langit.
Alam ni Duchu na mahal ni Hansung si Anchan pero di niya masabi kay Kyung. Napansin din ni Kyung na may kakaiba sa kanilang relasyon, ngunit alam niyang di dapat magtanong ng sobra dahil hindi pa nareresolba ang usapin nila ni Yung-chan. Kinabukasan, pagpasok sa trabaho, nakita ni Kyung na maluwag ang tali ni On-chan. Di mapigil, lumapit siya para itali ito. Ang lapit na ito ay nagparamdam kay On-chan ng mabilis na tibok ng puso. Aalis na sana si Kyung nang makita ang bugok na nagyayabang na pumayag na makipag-date ang kapatid nito. Galit, mabilis na lumapit si Kyung at itinulak ang bugok palayo kay On-chan. Huminga ng maluwag si On-chan. Samantala, pagod na si Duchu sa pag-aalinlangan ni Hansung. Nagpasya siyang umalis kasama ang dating kasintahan. Lubos na nagulat si Hansung. Hindi niya inasahan na ang kanyang pag-aalinlangan ay magtutulak kay Duchu sa ganitong desisyon. Sinubukan niyang humingi ng tawad at pigilan si Duchu, ngunit sinabi ni Duchu ang katotohanan, hindi ito pag-aalinlangan kundi pagmamahal sa iba. Nang gabing iyon, matapos ang trabaho, habang naglalakad at nag-uusap ang mga tauhan ng coffee shop, sa isang sandali ng pagkakamali, hindi sinasadyang inihayag ni Bugok na si On-chan pala ay babae talaga. Sa mga tauhan, si Najin lang ang di nakakaalam. Naloko siya at naawa kay Kyung na walang kaalam-alam. Sinisi ni Najin lahat ng may kinalaman sa pagtatago ng totoo kay Kung, pero naiintindihan ng iba sa grupo ang sitwasyon ni On-chan at pinipilit ipaliwanag kay Najin ang mga dahilan ng pagtatago. Pero galit na galit si Najin at gustong tawagan si Kyung para sabihin ang totoo tungkol kay On-chan, pero mabilis kinuha ng Bugok ang telepono mula kay Najin at ikinulong siya sa kwarto para di maisiwalat ang sikreto. Habang nagmamaneho, iniisip ni Kyung ang mga masasayang sandali kasama si On-chan. Bigla niyang na-realize na overacting siya at kailangan niya si On-chan sa tabi niya. Nagmadali siyang bumalik sa coffee shop para makita si On-chan. Di mapigilan ang nararamdaman, hinila niya si On-chan para sa isang mainit na halik. Sa sandaling yon, sila na lang dalawa ang natira. Parang nawala ang lahat sa paligid, ngayon si Kyung ay wala ng ibang gusto kundi si On-chan. Gusto niya ito, malapit dito, at mahalin ito kahit isang beses lang. Paghatid kay On-chan, tumawag agad si Kyung sa kanya. Sabi niya namimiss na niya ito. Si On-chan ay nalulunod din sa ligaya. Siya rin ay nagsabing sobrang miss niya ito. Kaya bukas, napagpasyahan Yung-chan na sabihin kay Kyung na babae siya. Bago pumasok, pumili si Yung-chan ng damit pambabae, umaasang makakatulong ito para maipaliwanag ang lahat kay Kyung ng mas madali. Sa coffee shop, nagulat ang lahat nang makita si On-chan na nakadamit babae. Inakala nilang may kahibangan siyang ginawa ngayon. Si Nazin, na dismayat na loko, pinagalitan si On-chan. Walang awan niyang sinisi ito sa pagkasira ng tiwala ng lahat at lalo na sa pagdudulot ng matinding sakit kay Kyung. Sobrang pinintasan si On-chan ni Najin kaya't natahimik siya. Alam lang niya kung paano hayaang tumulo ang luha sa pisngi niya. Pagpunta sa coffee shop, unang ginagawa niya ay hanapin si On-chan, pero si On-chan matapos marinig si Najin, nag-aalinlangan at hindi sigurado kung sasabihin ang totoo. Hinila ni Kyung si On-chan palabas para mag-usap, sinabi niya na nakilala niya ang kakilala ng tatay niya at mula doon nakakuha siya ng mga larawan ng nanay niya noong bata pa. Nakita ang larawan ng nanay noong bata, labis na lungkot si Kyung. Ipinatong niya kamay ni On-chan sa ulo para aliwin siya. Sabi ni Kyung, bakit kaya tayong lahat ay lalaki? Ang puso ni On-chan ay naninigas. Habang magkahawak kamay sila, lumapit si Najin. Binitawan niya kamay ni On-chan at bumaba. Pinigil ni Najin galit, sinundan si Kyung para magsalita. Di mapigilan, pinagalitan si On-chan dahil babae siya. Lahat ng staff tumingin kay Najin na nagsasalita tungkol sa pagpapanggap ni On-chan. Nalito si Kyung sa sinabi ni Najin, akala niya ay sapat na ang biro. Ngunit matyagang ipinaliwanag ni Najin na babae talaga si On-chan at alam ng lahat yon, maliban sa kanilang dalawa. Biglang naunawaan ni Kyung ang lahat ng makita si On-chan mula sa itaas. Pagbaba, naramdaman niya ang pagkabog ng puso. Kalmadong tinanong niya kung babae si On-chan. Yumuko si On-chan at hindi makapagsalita, tumango lamang siya bilang pagkumpirma. Nakumpirma ang hinala, napangiti lang siya ng walang kabuluhan at sumakay sa kotse at nagmaneho palayo. Si On-chan, dala ang bigat ng pagkakasala, sinubukang habulin siya, umaasang makikinig si Kyung sa paliwanag, ngunit walang nangyari. Siya'y nakatayo lang doon, walang magawa, pinapanood ang kotse na nawala sa paningin. Sa loob ng kotse, mga alaala kay On-chan ay sunod-sunod na lumitaw sa isip ni Kyung. Naramdaman niyang isa siyang hangal, alam ng lahat maliban sa kanya. Ang mas hindi komportable para sa kanya ay ang parehong paglilihim na si On-chan pala ang sinasabing lihim na mahal ng pinsang si Hansung at ang pagsisikreto nila na babae pala si On-chan. Galit na hinarap ni Kyung ang kanyang pinsang si Hansung at diretsong tinanong kung bakit itinago nito ang katotohanang si On-chan ay babae. Noong una, sinubukan ni Hansung na umiwas sa usapan, ngunit nang pinilit siya ni Kyung, ang tanging sagot niya ay, dahil di mo ako tinanong. Wala rin akong nakitang dahilan para sabihin sa'yo. Hindi napigilan ni Kyung ang kanyang galit at nagmadaling suntukin si Hansung. Malinaw na alam ni Hansung na babae si On-chan, ngunit regular pa rin niya itong dinadala sa kanyang studio. Dahil dito, hindi maiwasan ni Kyung na maghinala na may marumi itong intensyon kay On-chan.
Inamin ni Hansung na dahil sa kanyang makasariling pagkilos ay nasaktan niya si Kyung, ngunit nalilito rin siya sa kanyang damdamin, pati na rin si Duchu. Hindi naging sapat ang kanyang pag-iisip para maging kalmado, ngunit nais pa rin ni Kyung na linawin, minahal nga ba ni Hansung si Eun-chan o hindi. Pagod na umuwi si Kyung at nakita si Eun-chan na naghihintay sa pintuan. Inamin ni Eun-chan na hindi niya gustong lokohin si Kyung. Unay gusto lang niyang magtrabaho para mabuhay kaya nagtrabaho siya sa coffee shop, pero unti-unti natuwa siya sa trabaho doon at naramdaman niyang masaya siya. Kung sasabihin kong babae ako, baka palayasin ako sa tindahan, kaya hindi ko sinabi. Hindi mapigil ni Kyung ang galit, gusto lang niyang marinig na hindi siya sinadyang lokohin. Hindi makapagsalita si Eun-chan, 2 salita lang ang nasabi, patawad po. Naintindihan ni Kyung na ang pagsisinungaling sa sarili ay walang maitutulong. Kumuha siya ng malamig na tubig at ibinuhos sa ulo para maging alerto. Sa labas, nahihirapan din si Eun-chan, ramdam niya ang sakit sa puso. Hindi na rin kaya ni Duchu na manatili sa tabi ni Hansung na nagbago ang damdamin. Nagpasya siyang umalis kasama ang dating kasintahan pero gusto munang magkita sina Hansung at Derek. Sinadya ni Duchu na sabihin ang mga lihim nila ni Derek sa harap ni Hansung kaya napilitan itong paalisin si Derek. Lumabas si Duchan para ihatid si Derek. Hindi maintindihan ni Derek kung bakit malinaw na nagmamahalan sina Duchu at Hansung ngunit kailangan pa ring maghiwalay. Diretsong sinabi ni Duchu na hindi niya matanggap na may nararamdaman si Hansung para sa ibang babae. Sabi ni Derek, kahit may nararamdaman pa siya kay Duchu, sa puso niya baka gusto niyang makitang nagkakasundo sina Duchu at Hansung. Wala nang sinabi pa si Hansung at tahimik na umalis. Nang bumalik si Duchu, diretsong sinabi ni Hansung na nagsiselos siya nitong nakaraang panahon. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang gusto ni Duchu. Alam ni Duchu na hindi niya makukuha ang lahat ng gusto niya. Sa totoo lang, umaasa siyang may masasabi si Hansung. Tiyak na bago siya nagdesisyong umalis, kahit kasinungalingan lang, pero napagtanto niya na hindi iyon magagawa ni Hansung, patunay na sa puso nito, hindi na si Duchu ang pinakamahalagang tao. Sa puntong iyon, wala nang masabi pa si Hansung. Nakatayo lang si Duchu, desperado at umiiyak sa kalungkutan. Nang gabi, dumalaw ang hitboss sa bahay ni Kyung. Sa usapan, di sinasadyang ibinunyag niya na siya'y niloko ng babaeng mahal niya. Dahil sa kanya, siya'y lubog sa utang, nawala ng kaibigan at pamilya. Gayunpaman, mahal pa rin niya ito at alam na may pagtingin din sa kanya. Ngunit marahil may sariling hirap na di masabi. Napansin ni Kyung na si Boss Hong ay tumutukoy sa relasyon niya kay Eun-chan na nagpaisip kay Kyung. Labis ang hirap ni Eun-chan nang di makausap si Kyung, umiiyak mag-isa sa pangungulila. Matapos umiwas, si Kyung ay nakipagtalo kay Eun-chan. Pinuna niya ito, bakit di sinabi ang totoo sa maraming pagkakataon? Bakit di nagsalita nang makitang lumapit siya? Paano niya tiniis makitang nahihirapan ka ng ganito? Sabi ni Eun-chan, takot siyang iwanan kung magsasalita. Babae ako, natatakot na di mo na ako magugustuhan. Mas mabuti pang ituring siyang anak kaysa mahalin siya. Takot siya sa pakiramdam ng pagkakaroon at pagkawala, hindi dahil kulang ang pagmamahal kundi sobrang lalim nito. Nang marinig ito, di na napigilan ni Kyung ang sarili. Hinalikan niya si Eun-chan, tapos sinabing wala na siyang nararamdaman para sa kanya o sa halik na yon. Paulit-ulit sinabi ni Kyung na tinalikuran niya ang lahat para kay Eun-chan, pero sa isip niya, makakalkula lang ito ang mga bagay na makukuha at mawawala. Pagkatapos, galit siyang umalis, nag-iisa si Eun-chan. Naupo sa sahig, walang magawa sa sitwasyon. Gusto ni Kyung palitan si Eun-chan pero pumasok pa rin ito kinabukasan. Walang awa siyang pinagalitan nito. Kahit masakit, alam niyang siya may sala kaya gusto pa ring magpaliwanag. Sinabi niya kay Kyung na alam niyang si Duchu ang dating mahal nito. Hindi niya inakala na magugustuhan ni Kyung ang katulad niya, isang taong hindi malinaw ang kasarian. Kumpara kay Duchu, naramdaman niyang wala siyang kabuluhan. Kaya naisip niya na baka mabuhay na lang siya ng masaya sa tabi niya bilang isang lalaki. Ang pakiramdam na yon ang dahilan kaya ayaw niyang sabihing babae siya. Ayaw na ni Kyung marinig pa ang anuman mula sa kanya. Lagi siyang nasasaktan ng minamahal niya ng todo, maging ama niya o si Eun-chan, laging itinatago ang katotohanan sa kanya. Parang nawala na ang tiwala niya sa kanya sa pagitan nila. Nang malaman ni Kyung na lalaki si Eun-chan, nagpasya pa rin siyang manatili sa tabi niya, kahit ano pang sabihin ng iba, ngunit hindi niya sinabi ang totoo sa kanya. Naintindihan ni Eun-chan na walang saysay ang magsalita. Umaasa na lang siya na sa ngayon, sa mata ni Kyung, makikita siya bilang isang babae. Pero naramdaman ni Kyung na naging kakaiba si Yung-chang. Hindi na siya ang batang lalaking kilala niya. Hindi na siya ang taong gustong tularan ni Kyung noon. Umaasa si Kyung na maghihiwalay sila at hindi na magkaugnay. Nag-impake si Eun-chan at umalis sa coffee shop tapos tinawag ni Hansung. Inamin ni Hansung na dinala niya si Eun-chan sa exhibit ni Duchu dahil galit siya sa sponsor na si Derek. Naakit siya noon kay Eun-chan pero nalaman niyang may gusto ito kay Kyung. Inamin ni Eun-chan kay Hansung na mahal niya si Kyung pero hindi siya sigurado. Hindi rin siya tunay na babae kaya hindi niya masabi ang totoo. Umaasa si Hansung na pagkatiwalaan pa rin ni Kyung si Eun-chan dahil nagsabi siya ng totoo. Narinig ni Kyung ang pag-uusap nila at napaisip kung siya nga ba ang nagkamali. Pagkatapos, hinanap ulit ni Duchu si Kyung para mag-usap. Hinulaan ni Kyung na alis si Duchu dahil kina Eun-chan at Hansung.
Sabi ni Duchu, alam niyang si Hansung lang may gusto kay Onchan. Ito'y maikling pagkahilig lang, hindi kasalanan ni Onchan. Kaya umaasa siya na mapatawad ni Kyung si Onchan. Kung ganoon, hindi maintindihan ni Kyung bakit gusto pa ring umalis ni Duchu. Napag-isip-isip ni Duchu na pag-ibig ay nangangailangan ng pagpapatawad. Pinatawad siya ni Hansung kahit nagkamali siya noon pero hindi niya mapatawad si Hansung. Siguro hindi pa siya bukas palad kaya kailangan ng panahon para kumalma. Hinahangaan ni Kyung ang pagmamahalan ni Duchu at Hansung. Kahit anong pakikialam niya noon, hindi natitinag si Duchu. Nakita niya na ang kanilang relasyon ay nasubok na ng panahon. Kaya umaasa si Kyung na hindi iwan ni Duchu si Hansung. Ngunit kinabukasan, nagpa siya pa rin si Duchu na umalis. Kahit ilang beses sabihin ni Hansung na mahal siya, ayaw pa rin niyang manatili. Nang umalis si Duchu, hindi maisip ni Hansung ang mga gabing wala siya. Nang araw na yon, nagkataong nakita ni Hansung si Onchan. Nalulungkot siya dahil pinalayas ni Kyung si Onchan. Kung mas matatag sana siya, baka di nangyari ito, sabi ni Hansung, mahal na mahal ni Kyung si Onchan kaya nagalit. Tapat siya sa pag-ibig, handang isakripisyo ang lahat. Kaya di niya madaling patawarin si Onchan. Kailangan ni Kyung ng oras, pero lalo lang nalulungkot si Onchan. Sana di na lang niya sinabi na babae siya o umibig sa hari. Ngayon, wala na siyang magawa. Malalim ang kanyang kalungkutan. Alam ni Hansung na magbabago ang lahat, maintindihan din ni Kyung. Habang yon, kinukumbinsi ng iba si Kyung na ibalik si Onchan. May napansin si Kyung, pupunta ulit siya kay Hansung para magtanong. Prangka na sinabi ni Hansung kay Kyung, dati crush ni Kyung si Duchu tulad ng kay Hansung kay Onchan. Mula ngayon, lalayo siya kay Onchan para walang utang na loob sa isa't isa. Napagtanto ni Kyung na may sala rin siya, ginamit ang pagkakaibigan nila ni Duchu para itago ang damdamin. Dahil sa nangyari kay Onchan dati. Sinampal niya si Hansung pero di na malayan ang pagkakamali, ngayon humingi ng tawad si Kyung, pinatawad siya ni Hansung. Pero napansin ni Kyung na hindi maganda ang hitsura ni Hansung. Naintindihan niya na talagang iniwan ni Duchu si Hansung. Sabi ni Hansung kay Kyung, wag mag-alala, sila ni Duchu ay nagmahal ng 10 taon, di basta mawawala yon. Umaasa rin siya na makikipagbati si Kyung kay Onchan. Kunwari walang pakialam si Kyung, pero talagang nagmaneho siya papunta sa bahay ni Onchan, tumayo doon at tumingin sa kwarto niya, tapos pagdating sa bahay, bumaba siya ng kotse. Pinulot niya ang isang buto. Alam ni Kyung na nahulog ito ni Onchan. Naglakad siya sa daan, pinupulot ang bawat buto. Di inaasahan, habang namumulot ng buto sa daan, nakita niya ang taong matagal nang hinahanap. Nakita ng ama ang anak na miss niya araw-gabi, nalilito siya dahil nawalan na ng pag-asang makita pa ito. Nasasaktan si Kyung sa makitang malungkot ang babaeng mahal niya. Lalapitan na sana ni Onchan nang aksidenteng nahulog ang mga kastanyas sa kanyang damit. Nilalaro ni Kyung habang yumuyuko para tulungan siyang damputin ito. Sabay silang nagtungo sa parke para mag-usap. Si Kyung ang unang nagsalita. Ang nakatatakot na katahimikang ito. Di alam ni Onchan gaano siya na-miss ni Kyung at mga kasamahan nang wala siya. Bagamat galit pa si Kyung kay Onchan, malinaw na nagmamalasakit pa rin at gustong bumalik sa dati. Naisip din ni Kyung na kung wala si Onchan, baka maging malungkot at madilim ang kanyang buhay. Napaluha si Tra dahil naantig kahit tinutukso na parang sanggol. Pero talagang nalungkot siya para sa matatag na babaeng ito. Marahang pinunasan niya ang mga luha sa sulok ng mga mata nito. Tiyak na maraming pinagdaanan at sakripisyo ang babae. Kinabukasan, bumalik si Onchan sa coffee shop para magtrabaho. Mukhang malamig si Kyung sa harap ng staff, pero nag-iisa, mapaglarong tinapik ang helmet ni Onchan. Hindi alam ng mga kasamahan, akala nila galit pa rin siya. Pero si Xun-ki, matalino, agad nakilala ang pagkakaiba. Napansin niyang mas masaya na si Onchan. Hindi nakatakas sa mapanuring mata ng mga kasamahan ang pagbabago, agad silang nagtipon sa paligid ni Onchan. Naamoy nila ang simoy ng isang nakakaintrigang kwento. Nagpadala si Najin ng heart emoji sa mensahe. Nagtago ang tatlo sa isang sulok. Pinag-usapan nila si Kyung nang may mensahe pero di nagpakita ng interes. Pagkatapos, tumalon-talon sila sa tuwa. Masaya silang nakitang umiti si Kyung nagmadaling sinabi kay Onchan. Hapon na yun katapos lang uminom ng kape si Kyung agad siyang tumakbo papunta kay Onchan. Habang umiinom ng tubig si Onchan, panakanakang inaasar siya ni Kyung. Nakitang may tubig sa pisngi ni Onchan, hindi napigilan ni Kyung na punasan ito. Nalaman na babae si Onchan, sobrang tuwa ni Kyung, gustong isigaw sa mundo. Nang gabing iyon, pag-uwi, sinabi pa rin ni Onchan ang nararamdaman niya kay Kyung sa telepono. Sa kabilang linya, mabilis ang tibok ng puso ni Kyung. Sa pagkalito, nagkunwaring galit si Kyung kay Onchan. Kung sinabi niya agad, hindi na sana siya naghirap ng ganito. Inamin ni Kyung ang saloobin, baka kung nagsabi agad siya, mas maaga silang naging masaya. Nang marinig ito, si Onchan ay natuwa ng sobra, parang batang unggoy na sumasayaw sa tolda, lubos na masaya. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang unang date mula nang magkabati. Simpleng kumain lang sila ng pansit na may hipon at nagbahagi ng ice cream cake, sapat na para maging masaya sila sa kanilang munting mundo. Ngunit bigla, naalala ni Onchan na isang buwan na lang at aalis na si Kyung papuntang ibang bansa at nagsimulang sumipa ang kalungkutan.
Inanyayahan ni Kyung si Unchan na sumama, nangangarap ng magandang buhay sa ibang bansa. Ngunit hindi pa rin komportable si Unchan, hindi pa handa sa kasal, habang si Kyung ay masaya at sabik sa kasal. Sabi niya, hindi kailangang magpakasal para magsama, pero sa mukha niya ay kitang-kita ang pag-asa sa masayang kasal. Maya-maya, may nakakagulat na balitang ibinunyag ang lola kay Kyung. Ang lalaking nakita niya sa tindahan ay ang kanyang tunay na ama. Ikinuwento ng ama ni Ki-hung ang buong istorya. Siya at ang ama ni Mi-hung ay parehong umibig sa ina ni Kyung, ngunit dahil ulila ito, hindi pumayag ang lola sa kasal at natapos ang kanilang relasyon. Ang mga magulang ni Ming ay nagsama ng 1 taon bago naghiwalay, umalis ang ama at namatay ang ina sa aksidente. Hindi inakala ni Kyung na sa loob ng 30 taon, ngayon lang niya nalaman na siya pala'y ampon. Ito'y nagdulot ng krisis at lungkot sa kanya, kaya hinanap niya ang kasintahan para mapagsabihan. Inamin ni Kyung kay Unchan na ang kasalukuyang magulang niya ay hindi tunay at siya'y ampon lamang. Nakaramdam ng guilt si Kyung sa kanyang ama. Ilang beses niyang pinagbintangan ito ng pambababae at pagkakaroon ng anak sa labas. Madalas pa niya itong pagalitan. Siguro nasaktan at nadismaya ang ama sa anak na tulad ni Kyung. Naawa si Unchan kay Kyung, kaya dahan-dahan niyang nilapitan ito. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinaplos ang balikat ni Kyung para pakalmahin ito. Pagkatapos, umakyat sila sa bubong para maglaro at mag-usap. Nang maalala niya na malapit nang umalis si Kyung, nalungkot siya muli. Naisip niya na kung susunod siya kay Kyung, baka makahadlang ito sa trabaho nito. Bilang panganay na babae, may responsibilidad din siya sa pamilya. Taos-puso niyang hinihiling na magtagumpay si Kyung sa ibang bansa. Nagsimulang tratuhin siya ng mga kasamahan sa cave ng may paggalang. Inupo siya ng mainat na parang prinsesa. Inihain ang tsaa at kape at tinakpan ng payong. Kapag si Director Kyung ang nag-utos, walang nagpapatrabaho ng mabigat kay Unchan. Pauwi, tinanong siya ni Kyung kung gusto niyang makipaghiwalay pagkalipas ng 1 taon o 2. Natawa lang si Unchan at itinuring itong biro. Naalala niya na tuwing bumibili ng kape, sinasabi ni Kyung na malapit dito ang bahay ni Kyung. Naisip niyang bumisita sa bahay. Nahalata ni Kyung ang iniisip ni Unchan at nag-alok na dalhin siya para bisitahin ang kanyang lola. Nakinig si Unchan. Excited siya na parang bata. Kinabukasan, dinala ni Kyung si Unchan sa bahay ng kanyang lola. Hindi pa sinabi ni Unchan sa lola na babae siya, pero nagsimula na siyang gumamit ng kape para makuha ang loob nito. Ngunit walang pakialam ang lola. Sa kabiguan, nagpa siya si Unchan na maglibot sa silid ni Kyung. Nainip siya kaya hinanap ang kwarto ni Kyung at tiningnan ang mga larawan nito noong bata pa. Habang tumitingin, napansin niyang mas cute si Kyung noon kaysa ngayon. Bigla niyang napansin na sila lang dalawa sa kwarto. Nahiya si Unchan pero nakita ni Kyung na nagustuhan niya ito. Agad niyang hinila si Unchan upang humiga sa kama, ngunit tinukso siya ni Unchan pabalik. Masaya niyang tinanggap ito at nadama ang umaapaw na kaligayahan. Nang alisan ni Unchan ng balat ang prutas, sinabi agad ng ina ni Kyung na hayaan siyang gawin ito at pinuri siya, na balang araw kapag nag-asawa na siya ay pupurihin din siya. Sinabi agad ni Kyung na babae si Unchan, kaya nagulat ang kanyang lola at ina at hindi makapaniwala. Ngunit bago pa ang malapit na pagkilos ni Kyung kay Unchan, muli silang nagulat ng ipakilala ng kanilang apo at anak ang kanyang kasintahan sa isang napaka-espesyal na paraan. Pinagalitan siya ng lola, paano niya magugustuhan ang isang lalaking hindi lalaki at isang babaeng hindi babae. Bagamat alam ni Kyung na tutol ang pamilya niya, hindi niya inakala na masasabi ng lola ang napakasakit na mga salita sa kanyang kasintahan. Pauwi, hindi maintindihan ni Kyung kung bakit ganoon ka-istrikto ang lola niya. Sabi ni Unchan, mukhang di siya lalaki o babae. Sumigaw sila sa inis, pero naunawaan din yung Chang bakit ayaw ng lola ni Kyung sa kanila. Para sa lola, ang apo niya ang pinakamagaling. Kailangan ng katumbas na kasama. Gusto ni Unchan maintindihan ang lola. Kinabukasan, dumating ang lola sa coffee shop at tinanong kung gaano na sila kaseryoso. Ipinaliwanag ni Unchan na magkasintahan pa lamang sila at mukhang malayo pa ang kasal, marahil kapag umabot na sila sa edad na 30. Nagulat ang lola sa narinig. Hindi raw maghihintay si Unchan, pero ang apo niya ay maghihintay. 30 anyos na si Kyung. Sa tingin ng matanda, isa lamang siyang mahirap na babae na nangangarap ng marangyang buhay. Ngunit ipinagtapat ni Unchan na mahal niya si Kyung at hindi siya mangmang para magpakasal dahil lang sa pera. Alam niyang marami na silang pinagdaan ng dalawa at hanggat hindi nila binabanggit ang paghihiwalay, mananatili silang magkasama. Biglang pumasok si Kyung, sumasang-ayon kay Unchan na hindi siya magbabago ng isip. Ayaw ni Kyung sa masamang pakikitungo ng lola kay Unchan. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat ng diretsyo sa matatanda sa bahay. Nagpasya siyang hindi na mag-abroad. Alam ni lola na dahil kay Unchan to, pero gusto ni Kyung na wag siyang magsalita. Bukod kay Unchan, hindi lang siya ang dahilan kung bakit hindi umaalis si Kyung. Nag-aalala rin siya sa kalusugan ng lola at ayaw ng ina na umalis siya. Iniisip ng lola na nagdadahilan lang si Kyung. Hindi rin madaling kontrolin si Kyung. Lalo siyang sumusuway kapag tinututulan ng ina at lola. Nagbiro pa siya na magpapakasal sila ni Unchan kaagad. Ang inosenteng ngiti ni Kyung ay sapat para umalis ang lola nang hindi tinitingnan si Unchan. Pagkatapos, natagpuan ni Kyung si Unchan at nag-usap sila.
Alam ni Unchan na nagpasya si Kyung na hindi umalis dahil sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ni Kyung nang may damdamin. Hinalikan siya ni Kyung nang masigasig. Kahit gumawa si Naji ng 1,000 na bombilya, di napigil ang tamis nila. Kinabukasan, di pa rin makapaniwala si Unchan na di natutuloy si Kyung sa Amerika. Paulit-ulit niyang tinanong to, nakita niya ang masayang mukha ni Unchan, nag-init ang puso ni Kyung. Para tulungan sila, kinausap ni Boss Hong si Lola Kung. Niloko siya ng boss dahil sa perang pambribe. Kahit tutol si Lola, di nawala ang pagmamahalan nila. Laging ginugulo ni Kyung si Unchan habang nag-aaral. Sinusubukan din ni Unchan na bayaran ang utang niya kay Kyu. Dahil dito, mas lalong di matanggap ni Kyung ang sitwasyon. Kinuha niya ang bag at umalis. Pagkatapos, hinanap ni Kyung si Hansung para ilabas ang galit niya. Naramdaman ni Hansung na mas kawawa pa siya. Para mag-propose kay Do-chu na buntis, marami siyang dapat isaalang-alang. Hindi pa rin naiintindihan ni Kyung ang sinasabi ni Hansung hanggang ipakita niya ang ultrasound ng sanggol. Nang makita ang hindi pa nabubuo na sanggol, nagsimulang magselos si Ye-yung sa kanyang pinsan. Sa isang banda, gusto niyang pakasalan agad si Unchan. Pero iniisip din niya kung talagang kasing tamis ng akala niya ang buhay mag-asawa. Dahil dito, nag-isip siya ng malalim. Kinabukasan, pinabayaan na niya ang utang ni Unchan at nagbiruan sila ulit. Nagbalita si Kyung kay Unchan, ikakasal daw si Hadung kay Do-chu at buntis si Ju-chu. Tuwang-tuwa si Unchan sa balitang ito. Tinanong ni Kyung kung anong proposal ang gusto ni Unchan. Biro ni Unchan, gusto niya ng malaking singsing at 900 at 99 na rosas. At saka isang marangyang yape na may tugtuging biolin. Nagalit si Kyung sa mga matatapang na hiling ni Unchan. Alam niyang nagtagumpay ang biro, tumawa ng tahimik nang makitang galit si Kyung. Niyakap niya ito at sinagot ni Kyung ng matamis na halik. Ayaw nilang maghiwalay, gustong manatiling ganito at magkasama magpakailanman. Kinabukasan, dinala ni Kyung si Unchan para panoorin sina Do-chu at Hansung sumubok ng kasal na damit. Umaasa si Kyung na balang araw, magiging diyosa si Unchan sa magandang wedding gown. Nagpasya siyang mag-propose kay Unchan doon mismo. Ngunit, hindi tulad ng inasahan ni Kyung ang reaksyon ni Unchan. Hindi siya naluha, sa halip ay pinuna si Kyung sa kawalang hiyang. Gabi na, bumisita sina Hasung at Do-chu kay Kyung. Inanunsyo ni Hathong na buntis si Do-chu, nagdulot ng tuwa sa lahat. Naantig si Lola na sa wakas, matapos ng ilang pagkakahiwalay, nagpa siyang magsama habang buhay ang dalawa. Umiti siya at di maipagkaila ang galak. Para kina Kyung at Unchan, parang laro ng bata ang relasyon. Galit na galit ang Lola. Pakiramdam ni Kyung, wala siyang magawa kay Unchan. Sabi niya, tuwing gusto niyang makasama si Unchan, lagi itong abala sa pag-aaral. Ang pinakaikinainis niya ay dati, kaunting pera lang ang hiniram niya kay Unchan. Pero iginiit ni Unchan na bayaran pati interest. Sobrang tipid pa niya, nakakatawa nga raw sabi ni Kyung. Kahit natawa sila, ayaw pa rin ng Lola na magkasama ang dalawa. Sinubukan ni Do-chu at Hansung na ipagtanggol sina Kyung at Unchan. Napansin ni Kyung na tanggap na sila ng iba. Umaasa siyang papayag din ang Lola. Sa kasal ni Hansung at Ju-chu, nagsuot ng pambabae si Unchan. May singsing si Kyung para mag-propose, pero hiningi ni Unchan na maghintay pa ng 4 na taon. Hindi maintindihan ni Kyung ang ibig sabihin niya. Ayaw muna niyang mag-asawa hanggat di siya bartender. Kinontra ni Kyung na pwedeng mag-aral kahit kasal na. Handa siyang tumulong sa pamilya ni Unchan, di niya alam na nasaktan nito si Unchan. Matatag si Unchan sa desisyon. Gusto niyang maging independyente muna. Nangako si Kyung sa matatanda na ikakasal sila agad. Natakot si Unchan at tumakbo. Katatanggihan lang ng proposal, nabalitaan ni Kyung na nawalan ng malay ang lola niya. At kailangang dalhin sa ospital. Nag-aalala si Kyung na baka di na makita ng lola ang kasal nila. Kaya susubukan niya ulit na mag-propose. Naiintindihan ni Kyung na ang alalahanin ni Unchan ay tungkol sa pera. Nangako siyang tutulong sa pamilya nito pero iginiit ni Unchan na kaya niyang solusyonan ang problema sa pera at ayaw maging pabigat. Gusto ni Unchan maging mas independyente, hindi umaasa lang kay Kyung. Galit siya at nagtataka bakit hindi makapaghintay ng ilang taon si Kyung, bakit hindi siya maintindihan. Narinig ito ni Kyung, hindi na nagsalita at galit na umalis. Nang araw na yon, bumisita si Kyung sa ospital sa may sakit niyang lola. Nakitang nag-isa siya, hinulaan ng lola na nag-away sila ni Unchan. Kinailangan ni Kyung ikwento ang lahat sa lola. Sinabi rin niya na baka nagmadali siya mag-propose, di na pag-usapan muna ni Unchan. Sabi niya independenteng babae si Unchan, ayaw umasa sa iba. Pero sa tingin ng lola, baka tumanggi dahil tutol siya sa relasyon nila kaya di komportable. Naniniwala si Kyung na hindi ganun si Unchan. Sinisikap ni Unchan baguhin ang buhay at maging eksperto. Magaling siya sa crafting. Sana mahikayat siya ng lola na ituloy ang pangarap, di pintasan o hamakin, at tanggalin ang bayas laban kay Unchan. Nang gabing iyon, binisita ni Boss Hong ang lola ni Kyung. Tinanong niya tungkol sa pamilya ni Unchan. Nalulungkot si Boss Hong na sa edad ni Unchan, dapat sana ay nagsasaya siya, pero kailangan niyang buhayin ang pamilya. Mula noon hanggang ngayon, masipag siya at hindi nagrereklamo. Talagang nakakaawa ang babaeng ganyan.
Umaasa siyang mas makatutuon si Unchan sa kanyang karera at ang pag-aral sa Italia ang pinakamabuting pagpipilian. Mukhang napagtanto ni Lola na panahon na para kumilos. Kinabukasan, inimbitahan ni Lola sina Unchan at Kyung. Umaasa siyang pag-isipan ang pag-aaral ng coffee bartending sa Italia sa loob ng 2 taon. Pagkakataon ito para matupad ang pangarap ni Unchan at mapaikli ang paghihintay bago ikasal. Pero di matanggap ni Kyung ang matagal na paghihiwalay. Pinayuhan siya ni Lola na huwag masyadong makialam. Sinabi niya kay Unchan na nagsimula rin siyang walang-wala kaya nauunawaan niya ang sitwasyon nito. May sariling pangarap si Unchan na dapat tuparin, hindi dapat laging mapigilan ng pamilya at isuko ang mga ito. Kung mag-aaral sa ibang bansa, pwedeng magtrabaho habang nag-aaral. Ang suporta ng kumpanya ay para sa kanyang ina. Nang gabing iyon, matapos magtrabaho ang lahat, nanatili si Unchan sa tindahan. Nagpraktis siya ng paggawa ng kape. Nakita siya ng kanyang ina sa bintana, puno ng pagmamahal. Dinala niya ang paboritong pagkain ni Unchan. Nang malaman ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa, hinimok niya ang anak na sundin ang pangarap, makaranas ng marami at mamuhay ng karapat-dapat. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mata ng ina, nagdududa kung tama ba ang desisyon. Samantala, kinausap ni Kyung si Hansung. Hindi pa rin niya matanggap na tumanggi si Unchan sa kanyang tulong pinansyal pero tila pumayag sa alok na mag-aral sa ibang bansa ng 2 taon. Naiintindihan ni Hadong si Unchan. Sa edad niya, lahat gusto maglakbay. Marami siyang tiniis para kay Kyung. Di siya dapat pilitin dahil babae siya. Natauhan si Kyung. Di niya pipilitin si Unchan sa gusto niyang landas. Kinabukasan, sinabi ni Kyung na kahit ayaw niya, sana matupad pangarap ni Unchan. Bago umalis, gusto niya makilala pamilya ni Unchan at nagbago siya. Niyakap niya si Kyung, umaasang tumigil ang oras. Unang bisita ni Kyung, nagselos kapatid ni Unchan sa pag-aaral niya abroad. Pinuri niya si Kyung, sinabing dahil sa kanya lahat ng ito. Nagpasalamat din ang ina ni Unchan sa maasahang nobyo. Dumiretso siya sa usapin at tinanong kung kailan sila magpapakasal. Sinabi ni Kyung sa biyenan na magpapakasal sila pagbalik niya mula sa ibang bansa. Humingi ng pahintulot sa lola, nagulat ang ina ni Unchan sa direktang usapan ni Kyung habang ang kapatid ay pumayag sa kasal. Agad kinuha ni Kyung ang pera para sa hipag at tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, isinama ni Unchan si Kyung sa kanyang kwarto. Ang mayamang binata ay nagulat sa maliit na silid ni Unchan, sanay sa malaking mansyon. Kinuha ni Unchan ang robot na laruan mula kay Kyung, sinabing niyayakap ito gabi-gabi para matulog. Nagpasalamat sa pag-iisip niya sa kanya. Hindi napigilan ng dalawa at naghalikan ng madamdamin. Sumunod na araw, si Kyung, para mapigilan sarili sa karaniwang pagnanasa, iniwasan makipag-ugnayan kay Unchan. Ayaw niyang magkaroon muli ng masamang isipan. Ngunit habang umiiwas siya, lalo siyang tinutokso ni Unchan. Bago mag-aral sa ibang bansa, nag-schedule silang magkasama. Sa huli, hindi nagkasundo at nagtalo. Umuwi na lang sila para maibsan ang pagod. Matapos marinig si Najin na nagpapahiwatig tungkol sa pag-ibig, ang kapatid ng direktor ay hindi na makatiis pa. Kinagabihan, bigla niyang napagtanto ang maraming bagay na hindi pa nila nagagawa ni Kyung bilang magkasintahan. Para walang pagsisisi, tumakbo siya sa bahay ni Kyung nang walang babala. Kumatok siya ng malakas. Nagulat si Kyung nang makita si Unchan. Sinabi lang ni Unchan na miss niya siya. Hindi napigilan ni Kyung, yumakap siya kay Unchan at hinalikan ng matamis. Magkasama silang dalawa sa isang napakagandang gabi na para lang sa kanila. Kinaumagahan, naghanda si Kyung ng matamis na almusal para kay Unchan. Gusto niyang tandaan ang bawat detalye ni Kyung bago umalis at gusto rin ni Kyung ng matamis na sandali kasama siya. Noong araw na yon, nagtipon ang mga kasamahan sa cave sa harap ng pintuan. Naghanda sila ng mga regalo para sa pamamaalam ni Uno-chan. Ang gangster ang unang pumasok at inilabas ang regalo mula sa kabinet. Tiniyak niya kay Uno-chan na hindi na niya kailangang mag-alala sa pamilya niya dahil tutulungan niya itong alagaan sila. Pagkatapos, mahigpit niyang niyakap si Uno-chan at hinikayat na mag-aral ng mabuti. Nanginginig na pumasok si Rongki na parang isang mapagkakatiwalaang kuya. Sinabi niya ang isang payak na pangungusap para pangalagaan ang kalusugan ni Uno-chan at magkaroon ng maayos na paglalakbay. Sa huli, dumating na ang oras para magpaalam si Najin. Kadalasan, diretso siyang magsalita ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa oras na yon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumapit siya at niyakap ng mahigpit si Unchan, hindi mapigilan ang pag-agos ng luha. Hindi siya nakapagsalita, nag-iwan lang ng liham para kay Unchan na puno ng magagandang hangarin. Pag-uwi, pinigilan ni Unchan ang pag-iyak pero di napigilan ng makitang umiiyak ang pamilya. Kinabukasan, tumawag si Unchan kay Kyung mula sa phone booth malapit sa paliparan para magpaalam. Pagkababa ni Unchan, umupo si Kyun sa kotse at hindi napigilan ang pagluha sa pag-iwan. Kahit gustong pumunta sa airport para ihatid si Unchan, alam niyang hindi dapat. Kung pupunta siya, mas mahihirapan silang maghiwalay. 2 taon ang lumipas ng mabilis. Sa panahong iyon, patuloy na nagpapadala si Unchan ng mga larawan at mensahe ng pangungulila kay Kyung. Abala rin si Kyung sa paghahanda ng Princess Coffee Shop para sa pagbabalik ni Unchan.
Hindi nagtagal, natanggap ni Kyung ang balita na kailangan pa ni Unchan ng isa pang taon upang makumpleto ang kanyang pag-aaral. Maging ang mga kawani sa coffee shop ay nagsimulang maghinala na baka ipinagkanulo na siya ni Unchan. Ngunit sa mismong araw na yon, habang ini-interview ni Kyung ang isang aplikante para sa bagong empleyado, pumasok ang isang batang babae na may kulot na buhok na parang instant noodles. Natigilan si Kyung, sino ito? Noon pa man ay pilit na niyang kinakalimutan si Unchan, at ngayon, heto na siya. Bagamat malaki na ang ipinagbago ng itsura nito, alam ni Kyung na si Unchan yon. Hindi na niya kailangang tiisin ang matagal na pananabik, tumulo ang kanyang luha, punang damdamin. Agad siyang niyakap ni Unchan ng mahigpit, at sa sandaling iyon, tila napuno ng halimuyak ng pag-ibig ang buong coffee shop. Sa daan pabalik sa restaurant, tumawag si Unchan upang tanungin ang tungkol sa lola ni Kyung. Ang una nitong itinatanong ay kung kailan siya babalik sa trabaho, ngunit matalino itong inilihis ni Unchan at sinabing bibisitahin niya ito dala ang isang espesyal na regalo. Bagamat sinabi ng lola na hindi niya ito kailangan, halatang natuwa siya. Pagbalik sa restaurant, nakita ng mga kawani ang malaking ipinagbago ni Unchan. Tuwang-tuwa sila. Itinaas siya ng trio ng mga empleyado at masayang ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik.